Kabanata 101 hanggang Kabanata 110. Kabanata 101. Hindi gumalaw ni isang hakbang sina Sam at ang kanyang mga kasama. At hindi lamang sila ang hindi pa gumagalaw. Mayroon pang ibang mga tao na nakatayo lamang doon ang hindi gumagalaw. Ang ilan ay nag-iisa at ang iba naman ay may kasama silang matalik na kaibigan o pinagkakatiwalaang kasama sa gawain. Ngunit hindi sila umaabot sa 30 tao na nanatili lamang sa kanilang pwesto. Ang natitirang 70 tao ay pumunta na para maghanap. Bakit nananatili pa rin itong 30 tao dito? Para sa mga kasama ni Sam, ito ay dahil sinunod nila ang utos ni Sam na kontrolin ang kanilang sarili, ngunit para sa iba pang mga tao, napagtanto rin nila na hindi ito kasing dali ng inaakala nilang misyon. Kung hindi lamang siguro natakot ang lahat ng mga kasama dahil sa insidente tungkol sa pagkain, maunawaan nila na hindi matatapos ang misyon sa sandaling makuha na nila ang mga token. Dahil, malinaw na nakasaad sa anunsyo na ang mga hawak ng token sa pagtatapos ng ikatlong araw ang magpapasya sa pagbabahagi ng pagkain, at walang garantiya na ang taong nakahuli ng hayop at nakakuha ng token ay magiging pangwakas na hawak nito. Ang lahat ng taong nakatayo dito ay plano lamang na pagsamantalahan ang sitwasyon pagkatapos magkaroon ng kaguluhan. Ngunit may iba pang dahilan si Sam. Sa kasalukuyan, nakatingin siya sa pader na nasa tabi ng pintuan ng pasukan. Mula sa labas, nakita niyang ang pader ay 2,000 metro ang taas. Kahit na hindi niya lubos na makita ang buong pader, sigurado siyang ito ay nasa sakop ng kanyang paningin bagaman hindi gaanong malinaw. Ngunit mula sa loob, nakita niyang ang pader ay ilang daang metro lamang ang taas. Noong una, hindi ito binigyang pansin ni Sam, ngunit nang ipadala ng mga uri ng ibong hayop ang pagkain, napansin niyang hindi pala ganon kataas ang pader mula sa loob. Paano kaya ito nangyari? Hindi niya alam at hindi rin niya labis na hinahanap ang sagot. Sa sandaling iyon, ang pangunahing iniisip niya ay kung paano nila ipinasok ang 10 hayop sa loob. Kahit na medyo malayo sila rito, ang pangunahing pintuan ay nasa paningin pa rin nila at hindi nila nakitang binuksan ito at pumasok ang mga hayop, iyon ang dahilan kung bakit siya medyo nalilito. Hindi lamang siya ang napansin ito kundi pati na rin ang ibang mga taong nananatili pang nakatayo. Pagkaraan ng 2 oras pa, ang buong lugar ay lubos ng sinuri ng 70 tao ngunit hindi nila nakita ang anumang hayop. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanila. Kahit na ang mga taong hindi muna gumalaw at nais na makinabang ng hindi gaanong nagpapahirap ay nalilito rin. Ang bawat kandidato ay nagsimulang magtaka, ang ilan pa ay iniisip kung biro lamang ang anunsyo. Ngunit alam nilang imposibleng maging biro ito. Kaya naman, pilit silang bumangon at muling nagsimulang maghanap. Sa ganitong paraan, ang unang araw ng unang misyon ay naging magulong-magulo sa espesyal na lugar ng sangay. Ang mga kandidato ay nagmamadaling maghanap kahit na ang sapa ay hindi nila binaliwala, ngunit sa pagtatapos ng unang araw, hindi nila maiwasang sumuko sa paghahanap. Sa huli, halos lahat ng sulok at kanto ay naisip na nila, ngunit bukod sa mga walang silbing puno at ilang malalaking bato, wala silang nakitang iba pa. Kaya naman, natapos ang unang araw ng misyon na pawang pagod ang lahat ng kalahok at nagtungo na para magpahinga. Noong ikalawang araw, may kakaibang pangyayari. Ang ilang taong gumising ng maaga para muling maghanap ng mga hayop ay bumalik sa lugar kung saan sila nagtitipon ng hapon para malaman kung may nakahanap na ba ng anumang bagay. Naroon din sina Sam at ang kanyang mga kasama na nakatingin sa grupong mga taong naghanap. Medyo naiinip na rin si Sam dahil ang kalahati na ng takdang oras ng misyon ay lumipas na at tila walang anumang pahiwatig. Nais din niyang maglibot-libot. Habang lahat ay malalim ang iniisip, isang lalaki na naghanap ng umaga ay lumapit sa pinakamalapit na tao at saktong sinuntok ito sa mukha. Hayop ka! Bakit mo ako sinuntok? Agad na sumigaw ang taong nasuntok. Hindi nagsalita ang isa pang tao at tumakbo na lamang palayo. Lalong nainas ang nasuntok at hinabol ang taong tumakas. Habang lahat ay nagtataka tungkol sa nangyari, nangyari rin ang parehong insidente. Isang babae sa grupo ang sinuntok ang katabi at agad na tumakbo palayo ng walang sinabi. At hindi nagtagal, paulit-ulit na nangyari ang mga ganitong pangyayari. Nagkaroon ng pagkainteres ang lahat kung ano ang mangyayari at bakit ginagawa ito ng mga taong iyon. Kaya naman, nagkahiwa-hiwalay ang lahat sa mga grupo at hinabol ang mga taong tumakbo sa iba't ibang direksyon. Pati na rin sina Sam at ang kanyang mga kasama ay sumunod at pumunta sa direksyon ng unang sumuntok. Pagdating nila sa lugar, nakita nila na ang sumuntok ay nakahandusay sa sahig na may umaagos na dugo mula sa bibig habang ang taong nasuntok naman ay nakatayo doon na nabigla. Ang mga taong sumama kay Sam at sa kanyang mga kasama ay mula sa parehong lungsod kung saan galing ang sumuntok at ang nasuntok. Agad silang naging seryoso sa nakita. Bakit mo siya saktan ng ganito kalakas? Tanong ng isang binatang tila pinuno ng grupo ng seryoso.
Hindi. Hindi ako. Habang sisigat pa lamang ang lalaki ay biglang sumingit ang isang babae. Hindi mo kailangang patayin siya para sa maliit na hidwaan na ito, maaari mong ibigay ang paliwanag mo mamaya. I-report namin ang insidenteng ito sa konte kapag kami ay nakabalik na. Hindi ako ang sumaktan sa kanya. Pagdating ko dito, ganito na siya. Sinubukang ipaliwanag ng lalaking nasuntok sa mukha. Ngunit hindi siya pinakinggan ng iba at umalis na lamang matapos ibangon ang lalaking malapit ng mamatay. Naramdaman ni Sam na may kakaiba sa sitwasyong ito. Sa huli, kahit na hindi nila agad sinundan ang dalawa ay hindi naman sila masyadong malayo at hindi rin sila nakarinig ng anumang tunog ng labanan. Nakita lamang nila ang isang tao na nakahandusay sa sahig at ang isa pang tao na nakatayo doon. Hindi umalis si Sam sa lugar at nanatili lamang siya roon kasama ang kanyang mga kasama. Sinimulan niyang obserbahan ang paligid at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang bagay. May mga bakas na nagpapakita na ang isang tao ay nagpaghirap na makalaya mula sa isang pagkakahawak o pagsasakal. May naisip siya at nang handa na siyang tanungin ang taong pinaniniwalaang pumatay, wala na ito roon. Nasa malayong lugar ito na naglalakad patungo sa kanilang tahanan pansamantala. Agad na lumingon si Sam at balak na sundan ito, ngunit biglang nawala ang tao nang lumiko ito sa likod ng isang puno na humadlang sa kanyang paningin. Manatili tayong magkakasama. Huwag kayong mag-iisa at hawakan ninyo ang kamay ng hindi bababa sa isang tao. Utos ni Sam habang hawak din niya ang kamay ni Jasmine at dahan-daang naglakad kasama ang kanyang grupo. Pagdating niya sa lugar kung saan nawala ang tao, agad siyang napauso nang makita ang mga parehong bakas ng pagpupumiglas. Sam, naroon siya, sabi ni Philip habang tumuturo sa malayong lugar. Lumingon ang lahat sa direksyong iyon at nakita nilang ang pumatay ay naglalakad patungo sa kampo. Ang kanyang paglalakad ay parang matigasan at matigas habang napakabagal din. Hindi agad sumunod si Sam at tumingin sa paligid. Pagkatapos ay sa likod ng isang grupo ng mga bato, nakita niya ang walang malay na katawan ng pumatay. Nang makita ito ng grupo, agad silang kinilabutan. Kung ang binata ay narito, sino naman ang naglakad paalis? Iyon lamang ang iniisip ng lahat. Agad na sinuri ni Sam ang katawan ng binata at nakita niya ang ilang mga kaliskis na makikita sa katawan. Tumayo siya at tila medyo nababagabag. Agad na tumakbo si Sam para habulin ang binatang na naglalakad patungo sa kampo. Nang nasa kalagitnaan pa lamang sila ng daan, nahabol na ni Sam ito at agad na sumalpok diretso sa binata. Paghahabulan silang dalawa habang magkakahawak. Inilunsad ni Sam ang pagsasama-sama ng mga elemento. Ang kanyang mga kamay na nakasasakal sa binata ay biglang kumislap ng mga gininto ang apoy at lalong nagsimulang lumaban ang binata. Sa oras na iyon, nahabol na rin sila ng iba pang mga kasama at nang makita ang paghahabulan ay hindi nila alam kung dapat silang umatake o hindi. Biglang, nakita nila ang isang bagay na ikinilabutan sila. Habang lumalakas ang mga apoy sa braso ni Sam, biglang nagsimulang makarinig ng mga tunog ng pagkakasugat mula sa katawan ng binata, at sa harap ng kanilang mga mata na namamangha, nakita nilang ito ay naging isang malaking nilalang na may kaliskis. Hindi binitawan ni Sam ang pagkakahawak at lalo pang hinigpitin ito sa leeg nito. Sinimulang hampasin ng buntot ng nilalang na may kaliskis ang paligid at sa huli ay nakapulupot ito sa katawan ni Sam. Ngunit hindi tinantanan ni Sam ang hayop. Hinigpitin niya ang kanyang pagkakahawak at pilit na binuksan ang bibig ng hayop at ipinasok ang kanyang kamay. Bago pa makagawa ng ano pa ang hayop, agad niyang pinaputok ang mga maliliit na bola ng apoy ng paulit-ulit. Nagsimulang umungol ang hayop, ngunit hindi nagtagal ay tumigil ito habang kumakalat ang amoy ng nasusunog. Sa wakas ay tumayo si Sam at agad na lumapit ang iba pang kasama para tulungan siya. Ngunit tinanggihan niya ito. Huwag ninyo akong hawakan, sabi ni Sam at lumapit sa hayop. Gumamit siya ng isang sandatang gawa sa hangin para buksan ang katawan ng hayop at hindi nagtagal ay nakita niya ang token. Huwag ninyong hawakan ang bangkay. Bumalik na tayo sa kampo. Utos ni Sam at agad na tumakbo patungo sa sapa at walang alinlangan na tumalon doon. Sinimulang lumangoy at kuskusin ang kanyang buong katawan. Bumalik lamang siya sa kampo pagkaraan ng isang oras. At ang kampo ay lubos nang nagkagulo noong dumating siya. Nakita niyang ang ilang tao ay nahihimatay at ang iba naman ay may umaagos na dugo mula sa kanilang bibig. Pumunta siya sa kanilang tahanan pansamantala at nakita niyang lahat ng kanyang mga kasama ay nasa loob. Ano ang nangyari? Anong klaseng hayop iyon? Si Philip ang unang nagsalita nang makita ang kalahating hubad na katawan ni Sam na namumula dahil sa pagkuskus. Ang hayop na iyon ay tinatawag na Myriad Mirage Chameleon, maraming anyo ng kamelyo. Ang ganitong hayop ay karaniwang hindi gaanong malakas, ngunit sa sitwasyon kung saan kakaunti ang espiritual na lakas ay maaari itong maging isang bangungot. Ang mga hayop na ito ay medyo kakaiba kumpara sa ibang uri ng mga kamelyo.
Karaniwang nag-iisa lamang ang mga kamelyo, ngunit ang ganitong uri ay naglalakbay ng magkakasama. Ang kanilang mga kakayahan ay lubos din namang kakaiba. Ang unang kakayahan ay maaari itong magbago ng anyo depende sa antas ng kanilang paglinang. Ang hayop na napasa kamay ko ay nasa antas 3 na katumbas ng isang baguhan. Ang pangalawang kakayahan ay maaari itong mawala bigla at makihalubilo sa kapaligiran. Kailangan ng maraming pagsisikap para mahanap ito dahil hindi sila gumagawa ng anumang tunog. Kung aatakehin natin ito mula sa malayong distansya, maaari itong makaramdam at makaiwas. Kahit na sa malapit na distansya, mataas ang kanilang depensa at kung hindi sila mapapatay sa isang suntok, mawawala kaagad ito at makikihalubilo sa kapaligiran. Kaya naman, ang tanging paraan para umatake ay alinman sa isang suntok na pagkamatay o pagkakahawak. Ang kasalukuyang kakulangan ng lakas ay hindi nagpapahintulot sa atin na umatake gamit ang isang malakas na kasanayan para maisigawa ang isang suntok na pagkamatay. Ang ikatlong kakayahan ay ilusyon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihimatay sa labas. Ang huling kakayahan ay, sa huling hininga nito, iiwan nito ang isang tiyak na amoy sa pumatay dito na makakaakit ng ibang hayop. Iyon ang dahilan kung bakit agad akong tumakbo palayo sa inyo at naligo hanggang sa halos maputulan ako ng dugo. Ang mas mapanganib pa ay maaari kayong malason kung kakainin ninyo ang karne nito. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong hawakan ninyo ito. Sa oras na ito, siguradong ang iba pang mga hayop ay papalapit na sa patay na katawan. Hindi ba mas mabuting sabihin na natin sa iba? Tanong ni Hawk. Hindi na kailangan. Malalaman nila rin ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako nagkakamali, ang ilan sa kanila ay napagtanto na ang isang hayop ang likod ng kakaibang insidente, kaya gagawa sila ng aksyon. Dahan daw ang sabi niya. Kabanata 102. Inutusan ni Sam ang kanyang mga kasama na manatili sa loob, habang siya naman ay lumabas para tingnan ang sitwasyon. Ang nakita niya ay hindi gaanong naiiba sa kanyang inaasahan. Ang mga Myriad Mirage Chameleon, maraming anyo ng kamelyo, ay uri ng mga hayop na may malakas na pagkakaisa. Makikita nila na isa sa kanila ay patay na, kaya tiyak na ibabelang nang natitira ang kanilang galit sa pumatay. Dahil sinira niya ang amoy sa kanyang katawan, na tanging paraan para mahanap sila ang pumatay, ibabelang na lamang nila ang galit sa karaniwang kaaway, ang mga kandidato. Ang mga kandidato ay lahat na nagkakagulo. Ang ilan ay nahihimatay, ang iba naman ay nasugatan, at ang ilan pa ay nagtatalo tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. May iilang tao lamang na medyo kalmado pa, at sila ang mga nagsisilbing pinuno ng kanilang kani-kanilang grupo. Biglang gumalaw ang ikatlong anak ng Marquez. Isang malaking bola ng apoy na asul ang inilunsad mula sa kanyang mga kamay at lumipad patungo sa isang binatang naglalakad ng matigasan. Bago pa makapag-react ang mga tao, natama ng bola ng apoy ang banata, ngunit sa sandaling mahulog ito sa lupa, nawala ito agad. Ito ang sitwasyong ayaw ni Sam na mangyari. Kung sila ay magiging hindi nakikita, talagang mahirap silang hanapin, at kung talagang gusto nilang patayin ito habang hindi pa nakikita, ang tanging paraan ay gumamit ng pag-atake na may mataas na pinsala at malawak na sakop. Hindi magandang ideya na gumamit ng ganitong uri ng kasanayan kung walang tiyak na supply ng espiritual na lakas para ibalik ang kanilang lakas. Ngunit walang ibang pagpipilian ang anak ng Marquez, kaya matapos gawin ang isang serye ng mga galaw ng kamay, isang malaking alo ng asul na apoy ang sumaklab sa lugar kung saan nawala ang banata. At sa ilang segundo, narinig nila ang mga ungol mula sa mga apoy, at sa loob ng isang minuto matapos mawala ang mga apoy, nakita nila ang isang ganap na nasunog na nilalang na may kaliskis sa gitna ng isang malaking nasunog na lugar. Mukhang mahina na ang anak ng Marquez. Kahit na malakas ang kanyang pag-atake, nagdulot ito ng malaking pagbabawa sa kanyang espiritual na lakas. Agad na lumapit ang kanyang dalawang kapatid na sina Zeke at Luther. Isa sa kanila ay tumayo malapit sa kanilang ikatlong kapatid, at ang isa naman ay pumunta para suriin ang bangkay. Matapos hanapin ito sa loob ng ilang minuto, sa wakas ay nakita nila ang token at agad na bumalik ang tatlo sa kanilang kampo. Kahit na may mga pagkakaiba at sama ng loob sila sa isa't isa, ang tatlong magkakapatid ay lubos na nagkakaisa ngayon sa harap ng mga dayuhan. Sa sandaling makita ng mga nanunood na nasa kamay ng tatlong magkakapatid ang token, ang ilang tao mula sa lungsod ng Marquez na may mas malapit na ugnayan, karaniwang mga supling ng Maharlika, ay sumali sa kanila. Nang makita ang eksenang ito, nagkagulo ang natitirang mga kandidato. Tinitigan ng lahat ang isa't isa ng may pagdududa, iniisip kung ang kabilang partido ay ang hayop. Ngunit mabilis na nawala ang kanilang pagdududa nang magsimulang tumakbo ang ilang banata, patungo sa tatlong magkakapatid para atakihin sila. Agad na naiintindihan ng mga kandidato mula sa kakaibang paggalaw ng katawan ng mga banata, at hindi nagtagal ay nagsimula na ang mga labanan. Sa sandaling iyon lamang ay nagsimulang maglakad si Sam.
Bumalik siya sa lugar kung saan niya hinawakan ang kamelyo at kinuha ang bangkay na kasama niya. Kahit na hindi nakakain ng karne, may ibang gamit si Sam para sa bangkay na ito. Dahil kakaunti ang kanilang espiritual na lakas, kailangan nilang humanap ng paraan na gumagamit ng kaunting espiritual na lakas para sa pag-atake. At ang katawan ng isang Myriad Mirage Chameleon ay may maraming bahagi na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap, at isa na rito ang buntot na may kaliskis. Ang buntot ay isa sa mga nakamamatay na sandata na ginagamit ng Myriad Mirage Chameleon para atakihin ang mga tao. Gumagana ang buntot tulad ng isang normal na bites. Ibinalot nito ang buntot sa tiyan at dibdib ng biktima, at hihigpitan ang mga kalamnan ng buntot habang ang mga kaliskis ay nagsisimulang tumusok sa balat. Ang buto ng buntot ng ganitong hayop ay isa sa mga pinakamatibay na bahagi ng mga hayop na nasa antas 3. Dinala ni Sam ang bangkay ng hayop sa isang lugar na malayo sa kampo, at isinama niya ang kanyang mga kasama. Matapos itong mamatay, maglalabas ito ng ilang mga dumi na siyang pangunahing dahilan kung bakit kontaminado ang karne. Sa tulong ni Kelly at Hawk, gumawa si Sam ng isang kaldero na gawa sa putik. Kahit na hindi ito magagamit ng matagal at hindi gaanong matibay, ginawa niya ito para sa pansamantalang layunin lamang. Matapos ihanda ang kaldero, sinimulang buksan ang bangkay gamit ang mga sandatang gawa sa hangin. Tiningnan ni Hawk ang mga maikli at maliit na sandata na gawa sa hangin na ginagawa ni Sam nang walang anumang galaw ng kamay at kaunting paggastos ng espiritual na lakas, at hindi niya napigilan na magbukas ng bibig. Matapos buksan ang bangkay, kinuha niya ang buto ng buntot. Hindi ito buong buntot kundi ang pinakamalaking bahagi nito. Mga 1.5 talampakan ang haba nito at hindi naman masyadong makapal. Ito ay para sa iyo. Kahit na walang hawakan at hindi matalim ang dulo, sa tingin ko ay mas mabuti na ito kaysa sa wala. Itago mo ito ng maayos at gawin mo ang mga kailangang paghahanda ayon sa iyong nais. Pagkatapos noon, inihiga niya ang kanyang palad tulad ng isang kutsilyo na napapalibutan ng siksik na hangin, at sinimulang alisin ang mga kaliskis mula sa balat at karne pati na rin ang mga buto. Inilagay niya ng hiwalay ang mga buto at inilagay ang karne sa loob ng kaldero bago itong ibinaon. Pagkatapos noon, kumuha siya ng ilang mga kaliskis na bahagi ng buntot at ibinaon ang natitira. May 10 kaliskis sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang buo at mahabang mga buto at ibinaon ang natitira kasama ang iba pang mga bahagi at mga basura ng hayop. Ang kalderong ito ay maaaring maging isa sa aming pinakamalaking tulong sa malapit na hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito sa inyong harapan. Tandaan ninyo ng mabuti ang lokasyon. Pagkaraan ng 3 araw, isa sa atin ang pupunta rito para kunin ito. Tumango ang lahat at umalis sila pabalik sa kampo. Dito sa kampo, karamihan ng mga tao ay tumahimik na dahil patay na nila ang mga hayop. Mukhang may isang tao sa karamihan na may sapat na kaalaman, kaya walang sinumang kumain ng karne ng hayop at lahat ay nagbabalak na ibinaon ito. Ngunit mahigit 20 tao sa grupo ay nagkakagulo dahil hindi nila natagpuan ang isang hayop, kabilang narito ang kakaibang 3 tao. Dahil walang alam sa kanila na si Sam ang unang nakapatay ng isa. Dumating ang gabi at lahat ay pumunta para magpahinga. Noong susunod na araw, ang huling araw ng unang misyon, inutusan ni Sam ang kanyang mga kasama na kumilos na parang naghahanap sila ng mga hayop. Dahil magiging baliw ang huling 20 tao kung malaman nila ito. Kahit na maaaring hindi maiiwasan ang labanan dahil malalaman rin ito sa lalong madaling panahon, kung napapagod na ang iba, maaaring pabor sa kanila ang labanan, iyon ang dahilan kung bakit inutusan niya ang lahat na huwag gumamit ng espiritual na lakas. Habang sila ay naghahanap, lihim na bumalik si Sam sa kanyang kwarto at kinuha ang mga kaliskis at buto na ibinaon niya sa sulok. Kumuha siya ng isang kaliskis para suriin ang tigas nito. Ang kaliskis ay mas matibay pa kaysa sa mga buto at sapat na matalim para makaputol ng mga buto. Iyon ang dahilan kung bakit hindi magandang ideya na hayaang mapalapit sa iyo ang isang Myriad Mirage Chameleon. Kumuha siya ng isang butong 1 talampakan ng haba at sinimulang gawing matalim ang isang dulo gamit ang kaliskis. Kahit na matalim ang mga kaliskis, maikli sila, at dahil mayroon siyang mga bagay na maaaring gawing sandata, gagawa siya ng ilan para makatulong sa kanila sa oras ng panganib. At sa pagdating ng gabi, mayroon ng mahigit 10 kutsilyong gawa sa buto si Sam. Ipinamahagi niya ito sa bawat isa at itinago ang natitira para sa kanyang sarili. Hindi naman sila masyadong mahaba at maaaring itago sa loob ng kanilang mga damit. Matapos dumating ang gabi, may dumating na anunsyo. Ang lahat ng kandidato na may hawak na token, pumunta sa harap na pintuan. Matapos marinig ang anunsyong ito, lumabas si Sam at naglakad patungo sa harap na pintuan. Kahit na nagulat ang ilan na nasa hawak ni Sam ang huling token, walang nagsalita, baka sila ay sinusubaybayan at magdulot ito ng hindi magandang impresyon sa taong nagsusuri sa kanila.
Pagdating nila sa harap na pintuan, muling nagbigay ng instruksyon ang boses. Ngayon ay maglakad patungo sa kanang bahagi ng pintuan at makikita ninyo ang mga puwang para sa mga token, ihulog lamang ang mga ito doon. Ginawa nila ang sinabi, at bumukas ang mga maliliit na lalagyan na may dalang brush, papel, at tinte sa bawat isa. Isulat ang mga pangalan ng mga taong pinili ninyo. Muli na namang nagbigay ng instruksyon ang boses, at nang makumplito na nilang isulat ang mga pangalan, inilagay nila ang mga papel sa loob ng mga lalagyan at isinara ito. Hindi nagtagal, tinawag isa-isa ang mga pangalan sa malakas na boses. Nagulat sila ng dalawa sa kakaibang tatlong tao ay tinawag din kasama ang mga kasama ni Sam. Matapos makalapit ang lahat, bumukas ang 10 malalaking lalagyan na may mga pakete ng pagkain sa loob. Matapos kunin ito, masaya ang lahat, ngunit ang 20 tao na walang nakuhang pagkain ay agad na lumapit sa kanila. Handa na silang umatake. Nang makita sila, nagsimulang kumain ang lahat. Tanging ang kakaibang 3 tao lamang ang naghintay para sa kanilang kasama at naghati-hati silang 3. Dahil sapat na talino silang magtipid ng kanilang lakas, sapat na ang pagkain para sa kanilang 3. Matapos silang kumain, nang balak nilang pasalamatan si Sam, pinigilan niya sila. Salamatin ninyo si Hawk. Hindi ako ginang bait. Kahit natapos na ang ating sama ng loob, hindi ako magiging ginang bait para bigyan kayo ng pagkain. Pagkatapos noon, lahat ay bumalik sa kanilang mga kampo. Ang kakaibang 3 tao ay bumalik sa kanilang kampo matapos pasalamatan si Hawk. Kahit na maayos silang kumain, hindi naman ganun ang karanasan ng iba. Bukod sa 20 tao mula sa lungsod ng Marquez at ang grupo ni Sam na mas mabilis kumain kaysa sa iba, ang natitirang mga kandidato na mas mabagal kumain ay inatake, at tulad ng unang pagkakataon, nagkaroon ng labanan para sa pagkain. At tulad ng dati, ang ilan ay napagkasundoan na magkasundo. Ngunit sa pagkakataong ito, mahigit 10 tao ang walang nakuhang pagkain. Mabubuhay lamang sila ng 1 o 2 araw pa kung magpapatuloy ito. Tumingin si Sam sa kanila at umiling habang may isang kaisipang dumaan sa kanyang isip. Malapit nang lumabas ang unang grupo ng mga kandidato na magpapasya na sumuko, at ito pa lamang ang unang misyon na natapos. Inaasahan niya ang mga susunod na misyon at gustong makita kung ilan sa kanila ang makakapagtagumpay sa loob ng 6 na buwan at magpapatuloy sa espesyal na sangay. Kabanata 103. Noong susunod na araw matapos ang unang misyon, lumabas na ang unang grupo ng mga taong sumuko pati na rin ang mga namatay dahil hindi nila napagtagumpayan ang mga sugat na dulot ng mga kamelyo. Ngayon, may 102 tao na lamang na natitira sa loob ng lugar, at mula sa 18 na miyembro, 6 ang namatay at ang natitirang 12 ay sumuko. Nasa loob ng kanyang kwarto si Sam habang nakapikit at nakahiga. Nag-iisip siya kung paano makakapagtagumpay sa yugtong ito nang may kaunting pagsisikap lamang. Ang unang hakbang para dito ay ang kalderong puno ng karne ng mga kamelyo na ibinaon niya kahapon ng isang araw. Bukas ay handa na ito. Ngunit hindi siya sigurado kung talagang magiging kapaki-pakinabang ito. Kahit na ang mga kutsilyong gawa sa buto na ginawa niya ay maaari lamang gamitin ng ilang beses at hindi naman masyadong malakas. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng mga bagay na ito ay depende sa gawain na ibibigay sa kanila sa susunod. Noong susunod na araw, pumunta sina Sam, Kelly, at Hawk sa lugar kung saan ibinaon ang kaldero. Dahan-dahan niyang hinukay ang kaldero at binuksan ang takip. Isang mabaho at maasim na amoy ang lumabas ng ilantad ito. Matapos tingnan ng likidong sangkap na halos puno na ang kaldero, isinara niya ito at maingat na inilagay sa tabi. Pagkatapos noon, nagsimulang gumawa ang 3 ng maliliit na tasa na kasing laki ng daliri, hugis pabilog at gawa sa putik. Ang isang dulo ng tasa ay sarado habang ang kabilang dulo ay bukas ng buo. Napakahina at marupok ng tasa na maaari itong mabasag sa sandaling maglagay ng kaunting presyon. Pinuno ni Sam ng 3/5 bahagi ang tasa ng mabahong berdeng likido, at sinarado nila ang kabilang dulo gamit ang putik bago ito muling ipasingaw. Kaya naman, isang saradong kapsula na gawa sa putik at puno ng kakaibang likido ang nabuo matapos ng mahabang pagsisikap. Kahit na matagal ang paggawa nito, hindi sila tumigil. Sa huli, maraming oras naman silang meron. Kahit na 12 araw na ito sa espesyal na sangay, wala naman silang masyadong nagawa, at mag-iisa na itong magdudulot ng mga problema sa isip ng mga taong laging abala sa paglinang, pagsasanay, o kahit sa pagwawalang bahala. Kaya naman, hindi masamang gumawa ng mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang. Kaya patuloy silang gumawa ng mga maliliit na kapsulang gawa sa putik at natapos sila noong gabi. Ngayon ay walang laman na ang malaking kaldero at may mga 100 kapsula. Umuwi si Sam sa kampo at tinawag ang kanyang mga kasama para ipamahagi ang mga kapsula. Matapos kunin ng lahat ang kanilang bahagi ng mga kapsula papunta sa kanilang kampo, nagsalita siya.
Maliit man ang mga kapsulang ito, ngunit magiging kapaki-pakinabang ito sa labanan sa kasalukuyan nating sitwasyon. Dahil hindi tayo maaaring basta-basta gumamit ng ating espiritual na lakas, maaaring magamit ito. Kailangan ninyo lang itong ihagis sa target, at gagana ito basta't ang target ay isang buhay na nilalang. Noong susunod na araw, alam na ng lahat ng kandidato ang kakaibang ginagawa ni Sam na paggawa ng maliliit na bagay gamit ang luwad at putik. Iniisip lamang nila na ginagawa nila ito dahil sa pagkabagot, at ang ilan pa ay nagsabi pa ng masasamang salita tulad ng nawawala na sila ng isip o naging baliw na. Ngunit hindi sila nag-alala. May isang bagay naman na ikinainis ni Sam at ng iba. Ang mga anak ng Maharlika na lumalapit kay Jasmine ay patuloy pa ring umaabala sa kanya at medyo nakakainis na ito. Kung hindi lamang kailangang mag-ingat sa paggamit ng kanilang espiritual na lakas, maaaring naglaban na sila ni Sam, hindi, baka sinipan na niya sila. Nagdaan ang mga araw at dumating ang ika-15 araw. Sa araw na ito, ipinadala ng mga uri ng ibong hayop ang pagkain, ngunit kulang pa rin ng 20 pakete. Nagkaroon din ng mga labanan sa pagkakataong ito, at nasangkot din sina Sam, Hawk, at Jack sa mga ito. Agad na nanalo sina Sam at Jack, ngunit nahirapan si Hawk sa kanyang kalaban. Nasa antas 2 ng baguhan lamang si Hawk habang ang kalaban naman ay nasa antas 3 ng baguhan, dahilan kung bakit mahirap ang labanan para sa kanya, ngunit sa huli ay nanalo siya dahil mukhang wala nang natitirang espiritual na lakas ang kanyang kalaban. Matapos nilang kumain, muli nang nagdaan ang mga araw at dumating ang ika-18 araw. Ang grupo ni Sam ay nag-uusap-usap para maipasa ang oras sa kanilang maliit na kampo. Ngunit biglang may narinig na mga tunog ng paglindol at pagsabog mula sa labas, at nang lumabas sila, nakita nila na ang isang kampo ay nawasak ng isang malaking pagsabog ng apoy. Sa parehong oras, narinig nila ang isang anunsyo. Kamusta, mga kandidato? Ang ilang bilanggo mula sa lungsod ng Marquez na hatulan ng kamatayan at nakakulong para ipatupad ito ay narito na ngayon sa inyo sa lugar ng espesyal na sangay. May eksaktong 82 bilanggo na nakalistang kamatayan na mahirap naming hulihin sa buong teritoryo ng Marquez. Ngunit binigyan sila ng ikalawang pagkakataon. Ngayon sila ang inyong kalaban. Kung sino mang kandidato ang mapatay nila, bibigyan sila ng pagkakataong mabawi ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsali sa hukbo. Para sa mga kandidato na makakapapatay ng mga bilanggo, bibigyan sila ng bahagi ng pagkain para sa bawat taong kanilang mapapatay. At para sa inyong kaalaman, lahat sila ay nasa antas 3 hanggang antas 5 ng baguhan. Kaya naman, baka natin. Parang nakikipaglaro at nakatuwa ang boses na parang ang taong nagsasalita ay nanunood lamang ng isang laro. Nakaramdam ng pagkabigo ang bawat kandidato. Noong una silang dumating dito, akala nila ay matututo sila ng mga bagay-bagay, ngunit kahit na natututo sila ngayon, pinipilit silang matuto sa pamamagitan ng mga sitwasyong ito. Ang ilan pa ay nagsisisi ng pumunta rito, lalo na ang mga kandidato na dati nang tinanggal dahil kay Zeke at pinilit na bumalik muli ng Marquez, na wala na ang kanilang paunang kasigan. Ngayon ay iniisip nila kung bakit pa sila hinanap ng Marquez para bumalik. Ang pinakamasamang bagay ay wala silang sapat na oras para ikahapis ito. Ang mga bilanggo na nakalistang kamatayan at binigyan ng ikalawang pagkakataong mabuhay ay malapit na sa mga kampo nang gawin ang anunsyo. Agad silang nagsimulang umatake sa mga tao nang dumating sila. Sa huli, ang bagong pagkakataong mabuhay para sa kanilang kalungkutan at halos matapos ng buhay ay hindi nila ipagkakaila. Ang unang pag-atake sa kampo ay nasugatan na ang isang tao. Kung hindi lamang handa na ang lahat ng kandidato at naramdaman ang panganib bago pa ito tumama, hindi lamang isang tao ang masasugatan. Ihawak ninyo ang mga kapsula at manatili malapit sa kampo. Manatiling magkadikit, at huwag ninyong hayaan na mabasag ang kapsula sa inyong mga kamay. Masisira tayo kung madikit sa inyong balat ang likido. Huwag ninyong atakihin ang mga kalaban gamit ang inyong mga sumpa at pamamaraan ng labanan. Tapusin sila gamit ang mga kapsula kung maaari, at gumamit lamang ng inyong mga pag-atake para sa depensa o huling suntok na papatay. Manatiling magkasama at huwag kayong magkalat. Agad na nagbigay ng utos si Sam. Naging kapaki-pakinabang na ang kanilang kampo ay nasa hulihan at kailangang lampasan ng mga bilanggo ang lahat ng ibang kampo para makarating sa kanila. At mukhang walang alalahanin ang mga bilanggo dahil binigyan na sila ng impormasyon tungkol sa sitwasyon ng mga kandidato. Kakulangan ng espiritual na lakas para ibalik o linangin, at ang huling pagkain nila ay 3 araw na ang nakalipas, at ang kanilang antas ng paglinang ay mula sa antas 1 hanggang antas 4 ng baguhan. Para sa kanila, madali lamang ito, kaya naman sila ay nasisiyahan. At ang pinakamahalagang bagay ay walang anumang paghihigpit sa kanilang gagawin. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila ang isang bagay, maliit nila ang tingin sa mga piling tao.
Kahit na ang mga kandidato ay walang maraming karanasan sa labanan, sila pa rin ay mga piling tao na pinili mula sa daan-daang at kahit libu-libong kandidato. Kaya naman, biglang napagtanto ng mga bilanggo ang katotohanan. Ang mga pag-atake ng mga kandidato ay mas mabangis pa kaysa sa mga pag-atake ng mga bilanggo. Nagulat sila dito. At bakit naman sila napakasigasig ng mga batang ito? Dahil sobrang nabigat na ang loob nila, at dahil na rin sa sitwasyon kung saan maaari silang mamatay, hindi na sila nagpigil. Sa huli, makakakain sila ng pagkain pagkatapos nilang pumatay ng isang tao. Kaya naman, hindi sila nagtitipid sa kanilang mga pag-atake. At ang unang bangkay na nahulog ay mula sa mga bilanggo at hindi sa isang kandidato. Ang taong nakipaglaban kay Hawk kahapon ay gumamit ng lahat ng kanyang natitirang lakas para mangagaw at pumatay ng isang bilanggong nasa antas 3 ng baguhan. Habang siya ay humihinga ng maluwag dahil makakakain na siya ng buong bahagi ng pagkain, isang palad na napapalibutan ng matalim na espiritual na lakas ang tumago sa kanyang tiyan habang isang lalaking may masamang ekspresyon ay lumitaw sa kanyang likuran. Sinubukan ng isang bilanggo na pumatay ng walang pagsisikap. Kuya! Sigaw ng isang binatang hindi kalayuan na puno ng kalungkutan, at umatake siya sa bilanggo hanggang sa mamatay ito. Ngunit hindi masaya ang binata. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kuya at sinubukang pigilan ang pagdurugo habang pinupunit ang kanyang damit para itali ang sugat. Tumingin si Sam habang inilalagay ng binata ang kanyang sugatang kuya sa harap na pintuan. Nakita niya ang luha at sipon habang umiiyak ang binata ngunit nananatili pa ring matapang habang bitbit niya ang kanyang kuya at tumatakbo. Biglang naramdaman niya ang kaunting kaba. Sa oras na iyon, may ilang bilanggo na nangangasiwa na sa kanya at sa kanyang mga kasama. Tulad ng sinabi niya kanina, ang mga kasama ay nakatayo ng magkadikit na nakatalikod sa isa't isa at ihinahadres ang mga kapsulang gawa sa putik. Hindi naman masyadong pinansin ng mga bilanggo ito dahil alam nilang walang sandata ang mga kandidato. Iniisip nila na mga bato lamang ang mga kapsula, at nang hindi nila maramdaman ang anumang espiritual na lakas, parang napapatawa pa sila at hindi na sila nag-abala pang umiwas. Kaya naman tumama ang mga kapsula sa kanila at hindi nagtagal ay narinig sa buong lugar ang mga sigaw ng mga bilanggo na puno ng sakit. Tumigil lahat ng labanan saglit. 6 na bilanggo na malapit sa grupo ni Sam ang hawak ang kanilang mukha, tiyan, at iba pang bahagi kung saan tumalsik ang kakaibang likido. Ang likido ay resulta ng mga dumi mula sa karne ng Myriad Mirage Chameleon. Ang likidong ito ay may mataas na katangiang nakakakalawang, at lalong lumalakas kung walang hangin sa kapaligiran. Kapag namamatay ang isang Myriad Mirage Chameleon, ang bangkay nito ay ganap na kakainin ng likidong ito at mawawala sa himpapawid dahil sa pagkakadaylot ng espiritual na lakas. Dahil inilagay ni Sam ito sa loob ng saradong kaldero ng ilang panahon at lalo na dahil kakaunti ang espiritual na lakas, napakataas ng katangiang nakakakalawang nito. Kaya naman, nang tumalsik ito, nagsimulang matuno ang lahat ng balat at karne sa lugar na iyon. Agad na pinatay ng grupo ang 6 na miyembro at ibinaling ang kanilang mga target sa pinakamalapit na mga bilanggo. Bago pa sila makapag-react sa mga sigaw ng unang grupo ng mga bilanggo, 2 pang tao ang naging target at naging bangkay. Sa ganitong paraan habang nakatingin pa rin si Sam sa binatang bitbit ang kanyang kuya patungo sa malayong harap na pintuan, nakakuha na ang kanyang grupo ng sapat na pagkamatay para may sapat na pagkain. Kabanata 104. Tumingin si Sam sa 2 magkapatid habang naaalala niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Nasa parehong sitwasyon siya noon tulad ng sugatan ngayon, at ang taong nagdala sa kanya noon ay hindi niya kapatid kundi isang taong malapit sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito napagtanto hanggang sa mamatay ang tao. Ang mapangwasak na araw na iyon ay isa sa mga bagay na hindi niya makakalimutan. Ngayong nakikita niya ang 2 magkapatid, maiintindihan niya ang sitwasyon ngunit nag-aalangan pa rin siya. Tutulungan ba sila o hindi? Matapos mag-isip-isip, nagpa siya si Sam na maghintay, gusto niyang tingnan muna kung karapat-dapat silang tulungan. Tiningnan ng kanyang mga kasama ang kanyang ekspresyon at hindi siya inabala. At sa kanila ay may 2 taong curious na naghihintay kung ano ang pagpapasya ni Sam, sila Jack at Philip. Sila ang 2 pinakamaraming oras na kasama ni Sam, at masasabing sila rin ang pinakamakasabay sa kanya sa buhay na ito. Ngunit limitado pa rin ang kanilang pagkaunawa dahil hindi nila lubos na nakikita ang lalim ng kanyang ugali. Ngunit hindi alam ni Sam ang kanilang iniisip at tumingin lamang sa 2 magkapatid. Sa oras na iyon, lalong lumakas na ang mga labanan at ang ilan pa ay natapos na. May ilang kandidato ng nakahandusay na patay at may mga bangkay din ng mga bilanggo. Maraming tao na ang napansin ang magkapatid na tumatakas, at ang ilang bilanggo ay nagsimulang sundan sila. Sa huli, sino namang tatanggihan ang isang madaling target?
Napansin din ng taong bitbit ang kanyang kuya na sinusundan sila ng mga bilanggo, kaya ngumuya siya ng mga ngipin at nagsimulang tumakbo ng mas mabilis. Hindi nakatulong ang kakulangan ng lakas, at ang sakit na nararanasan ng kanyang kuya dahil sa sugat ay lalong nagpapainis sa kanya. May 3 bilanggo na ang nangangasiwa sa kanila. Wala pang 20 metro ang layo ng magkapatid sa pintuan ngunit nahabol na sila ng mga bilanggo. Kung iiwan niya ang kanyang kuya at tumakbo mag-isa, makakaligtas siya. Ngunit hindi niya ito ginawa, kahit na natisod siya dahil sa pagkainis, ngumuya pa rin siya ng mga ngipin at dahan-daang hila ang kanyang kuya. Alam niyang walang pag-asa na ngunit ayaw niyang sumuko. Nang itaas ng isang bilanggo ang kanyang braso at handa nang gumalaw. Swoosh, isang puting anino ang lumipad at tumago sa leeg ng bilanggong handang umatake. Umuwid ang dugo habang siya ay nahulog. Tumingin ang magkapatid at ang mga bilanggo sa direksyon kung saan galing ang kutsilyong gawa sa buto, at nang makita nila si Sam na nakatayo doon na walang emosyon sa mukha, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang isipin. Pasasalamat ang naramdaman ng magkapatid sa kanyang tulong, ngunit malinaw na hindi natutuwa ang mga bilanggo. Noong una, lahat ng bilanggo ay talagang sumuko na sa pag-iisip na makipag-away kay Sam at sa kanyang mga kasama dahil natatakot sila sa nakakakalawang na likido. Hindi madaling makalimutan ang mga sigaw ng sakit ng mga biktima ng likidong iyon. Ngunit hindi nila inakala na hahanapin sila ni Sam kahit na sinusubukan nilang iwasan siya. Tumingin ang 2 natitirang bilanggo sa kanya at hindi alam ang kanyang intensyon. Nais nilang subukan siya sa pamamagitan ng pag-atake, ngunit ang problema ay mga mandirigma sila at walang sandatang pangmalayong distansya, at ang pinakamahalagang bagay ay natatakot silang lumapit sa kanya, mas tumpak na masasabing natatakot sila sa nakakakalawang na likido. Hindi nagsalita si Sam at dahan-daang humakbang pasulong habang kukuha ng 2 kutsilyong gawa sa buto na itinatago sa likod ng kanyang damit. Hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay ang mga bilanggo. Nagpalitan sila ng tingin at tumango sa isa't isa. Batay sa kanilang mga galaw, mukhang magkakilala sila ng maigi. Pumunta silang 2 sa bangkay ng bilanggong namatay sa unang kutsilyo ni Sam at parang sinusubukan nilang buhatin ito para umalis. Ngunit nang makita nila na papalapit na si Sam, kumuha ng kutsilyo ang isa mula sa leeg ng patay na katawan at tumalon patungo kay Sam. Habang siya ay mapagmataas na nararamdaman, gumalaw din si Sam ngunit hindi niya sinubukang ipagtatanggol ang sarili. Ang kanyang mga galaw ay handa na parang alam na niya na gagawin ng bilanggo ang isang bagay. Tumalon si Sam sa gilid habang ang kutsilyong gawa sa buto ay medyo nagdulot lamang ng gasgas sa kanyang braso, ngunit sa parehong oras, gumalaw ang kanyang isa pang kamay at ihinigas ang kutsilyo sa isa pang bilanggo, at sa pagkakataong ito, tumagos ito sa mata nito. Bago pa makapag-react ang huling natitirang bilanggo, gumalaw si Sam at pinutol ang lalamunan ng kalaban bago lumapit sa magkapatid. Bago pa makapag-react ang magkapatid, inilagay ni Sam ang kanyang palad sa sugatan at nagsimulang gumamot. Hindi nagtagal, naramdaman ng lalaki na bumababa ang kanyang sakit, at maliban sa pagod at pagkapagod dahil sa pagkawala ng dugo, naramdaman niyang maayos na siya. Salamat po. Tumayo ang magkapatid at yumuko sa kanya. Manatili ka lang dito hanggang matapos ang labanan. Sabi ni Sam habang siya rin ay umupo kasama nila. Umupo lamang ang magkapatid doon. Ilang tao lamang ang nakakita ng eksenang ito, at hindi na sila nagpatuloy sa pagmamasid at bumalik na sa labanan. Matapos ang ilang panahon, sa wakas ay natapos na ang mga labanan. Ang nakakagulat na bagay ay walang isang bilanggo na nakatakas. Lahat ay patay na. Ang mga bilanggong dumating para sa bagong buhay ay lahat na namatay. Ang tanging nagawa nila ay bawasan ang bilang ng mga kandidato. May kabuuang 18 kandidato ang namatay at mahigit 10 tao ang nasugatan. Kung hindi sila maayos na gagamutin kahit na may tulong ng espiritual na lakas, hindi nila makakaya pang mabuhay ng 2 araw pa dahil sa kanilang mga sugat. Sa pagkakataong ito, tinawag ang mga kandidato isa-isa para kunin ang kanilang bahagi ng pagkain. Nakakuha si Sam ng 3 bahagi, at kung isasama pa ang isang bahagi na nakuha para sa kanya ng kanyang grupo, magkakaroon siya ng 4 na bahagi. At ang pagkakaroon ng maraming bahagi ay naging problema. Dahil kahit na lahat ng bilanggo ay patay na, hindi lahat sila ay pinatay ng mga taong buhay pa. Sa katunayan, mula sa 18 taong namatay, 10 ang namatay matapos nilang pumatay ng isang bilanggo. Matapos maubos ang kanilang lakas, sila ay sinalakay ng mga bilanggo at naging madaling target. Kaya naman, may 12 kandidato na walang nakuhang pagkain dahil hindi sila nakapapatay ng sinuman. At si Sam lamang ang nakakuha ng dagdag na bahagi dahil siya ay nakapapatay ng maraming bilanggo. Kaya naman, ngayon siya ay isang kaakit-akit na biktima para sa mahigit 12 tao. Nang dumating siya sa kampo, may mahigit 20 tao na nakatayo sa harap niya.
12 sa kanila ay malinaw na para sa pagkain, at ang natitira ay mga sugatan o mga kaugnay ng mga sugatan. Nais nilang kumbansihin siyang gumamot sa kanila. Ngunit ganap na balewala sila ni Sam. Nakakain na siya ng isang bahagi sa pader mismo, at may 3 bahagi pa siyang natitira. Ang mga bahagi ng pagkain ay hindi makakatulong sa kanya sa paglinang dahil hindi sapat na siksik ang lakas para palawakin ang espiritual na core. Tumingin si Sam sa mga tao at nagsalita. Hindi ako magagamot ng sinuman, at ang pagkain na aking nakuha ay pag-aari ko. Kaya naman, umalis na kayo habang mabait pa ako. Paano ka maaaring maging ganito ka makasarili? Hindi mula sa grupo ang nagsalita kundi isang taong nakatayo sa malayong lugar, at iyon ay ang ikatlong anak ng Marquez. Hindi inakala ni Sam na makikialam ito dahil wala silang naunang ugnayan, ngunit nang makita niyang nakatayo si Zeke sa tabi nito, naiintindihan niya na at muling nakumpirma ang isang bagay. Hindi mahalaga kung gaano karaming hidwaan ang mayroon ang 3 anak ng Marquez sa isa't isa, sila ay lubos na nagkakaisa sa harap ng mga dayuhan, o sa ngayon ay parang ganoon nga. Nang makitang hindi sumasagot si Sam, nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang ikatlong anak. Tingnan mo sila, sugatan at mahina. Malinaw na maaari mong silang tulungan, ngunit pinili mong hindi gawin. Hindi pa ako nakakakilala ng isang tao na kasing kasarili mo. Maaari ka pa bang maging mas walang awa? Habang siya ay nagsasalita pa ng mas marami, lalong naramdaman ng mga kandidatong nakapalibot sa kanya na tama siya. Tumingin si Sam sa lalaki at tanong, "Ano ang pangalan mo?" "Maaari mong tawagin akong Blue Fire, asul na apoy." Sabi ng ikatlong anak ng may pagmamalaki. Tumusok ang isang kilay ni Sam dito. Naiintindihan niya na ang ikatlong anak na ito ay mapagmataas. Walang pagkakataon na ganito ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang, kaya siguradong binago niya ito matapos niyang maibalik ang asul na apoy na katangian sa kanyang espiritual na core. Dahil hindi pa namamatay ang kanyang ama, hindi nararapat na baguhin niya ang kanyang pangalan sa asul na apoy, ngunit ang pagbabago sa Blue Fire ay hindi rin nagbago ng anumang bagay, parang sinasabi nito na siya ang hinaharap na Marquez at dapat tandaan ito ng lahat. Matapos makuha ang sagot nito, hindi na siya binigyang pansin ni Sam. Alam niya ng maigi kung ano ang gustong makamit ng kabilang partido. Gusto niyang gamitin ang karamihan para maghayganti sa ngalan ng kanyang matandang kapatid. Kahit na hindi sila nang ahas na patayin siya, gusto nilang gawin siyang target ng lahat ng kandidato. Ngunit maliit niya ang tingin sa isang bagay, hindi lamang si Sam ang isang ordinaryong tao na natatakot sa isang karamihan. Dapat mong ibahagi ang pagkain. Oo naman, hindi mo naman kayang ubusin ang lahat at wala namang silbi ito sa iyo. Ang ilang tao sa karamihan ay nagsisimula ng magkaroon ng opinyon tungkol sa kanya. Naramdaman ni Blue Fire ang pagiging mapagmataas. Kahit na ibahagi ni Sam ang kanyang pagkain, hindi ito sapat para sa lahat ng kanila. Kahit na ibahagi niya ito, makakasalungat niya pa rin ang iba pang tao at lalakas pa ang sama ng loob ng mga ito, mas mabuting huwag na lamang siyang magbahagi. Para sa paggamot sa kanila, ganap na imposible. Mawawalan siya ng lahat ng espiritual na lakas at ilalagay ang sarili sa isang mahinang posisyon. Kaya naman, umatras siya ng isang hakbang at inilagay ang mga bahagi ng pagkain sa lupa. Kumuha siya ng isang kutsilyong gawa sa buto at nagsalita. Ang sino mang may kumpiyansa na makakuha ng isang bahagi ay maaaring kumuha nito. Basta't hawakan mo ito ay sa iyo na. Ngunit isipin mo muna ang halaga na kailangan mong bayaran bago ka gumalaw. Napatigilan ang lahat. Kahit na si Blue Fire ay nagulat. Hindi nila inakala na gagawa siya ng desisyon na harapin ang isang karamihan sa mga kondisyong ito. Tinignan nila ang isa't isa, at nang handa na silang gumalaw, nakumpirma ni Sam na nagpasya silang atakihin siya, at hindi na niya hinintay pang umatake sila, hawak ang kanyang kutsilyong gawa sa buto at agad na gumalaw. Hindi siya nagpigil. Sinaksak niya ang taong nasa unahan sa kanang bahagi ng dibdib. Tumigil ang karamihan, ngunit bago pa nila maintindihan ang nangyari, kinuha niya ang kutsilyo at ihinigas ito sa isang mangkukulam na nasa likuran na sinusubukang umatake. Tumagos ang kutsilyo sa ibabang bahagi ng tiyan nito. Ngunit hindi tumigil si Sam doon. Inabot niya ang pinakamalapit na lalaki at sinira ang braso nito, at nang sa wakas ay makapag-react na ang mga tao sa paligid niya at gumalaw na patungo sa kanya, tinutukan niya ang kanyang lakas ng hangin at sinigaw ang kanyang braso. Estilo ng hangin, tahimik na pagputol. Bulong ni Sam sa kanyang isip. Isang mahinahong hangin ang dumaan sa mga kandidato, ngunit agad silang tumigil dahil sa sandaling dumaan ang hangin, naramdaman nila ang isang matalim na sensasyon sa kanilang mga lalamunan. Hindi sinasadya, hinawakan nila ang kanilang mga lalamunan at nakita nilang may dugo. Agad silang kinilabutan. Kung seryoso si Sam, patay na sila. Tumingin si Sam kay Blue Fire at Zeke at nagsalita ng may panunuya.
Tulad ng sinabi ng iyong ama kanina, maaaring mangyari ang anumang bagay dito, kaya mas mabuting mag-ingat kayo sa inyong mga bibig. Matapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang mga bahagi ng pagkain at naglakad patungo sa kanyang kampo habang automatikong binigyan siya ng daan ng mga kandidato. Kabanata 105. Ang mga nanunood na umaasang makakakita ng magandang palabas ay hindi napigilan na mapatigilan sa mga ginawa ni Sam, hindi lamang niya inatake ang 20 tao kundi ginawa rin niyang hindi makapag-react ang grupo. Biglang naramdaman ni Zeke ang isang masamang pangamba. May pakiramdam siyang nagkamali sila sa pagsisikap na gawing target si Sam. Ngunit hindi ito pinapansin ni Sam dahil sa tingin niya ay mga maliit na tao lamang sina Zeke at ang kanyang kapatid, na kayang niyang harapin anumang oras na niya gusto. Sa kasalukuyan, iniisip niya ang tungkol sa espesyal na sangay at kung ano ang kahulugan nito. Mula sa punong guro ng Starwood Academy, nalaman niya na may kinalaman ito sa emperador mismo, na nagdulot ng pagka-interes sa kanya, at isa pang bagay ay hindi siya nagkakaroon ng magandang opinyon tungkol sa emperador. Bakit niya ito iniisip? Dahil sa buong paglalakbay niya mula sa isang liblib na baryo patungo sa lungsod ng Marquez, kahit na hindi naman masama ang buhay ng mga tao, hindi rin ito maganda. Mas parang isang hindi pa ganap na umuunlad na lugar. Kakaunti lang ang mga taong may karaniwang antas ng buhay, at ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya narinig kahit isang salita tungkol sa emperador. Ang isang mabuting pinuno ay dapat na sapat na kilala hanggang sa mga tao sa liblib na lugar ay alam sila. Ngunit hindi pa narinig ni Sam ang tungkol sa kanya kahit minsan. Walang mabuti o masamang bagay na narinig niya. Parang hindi naman ito namamahala sa kanila at parang hindi rin bahagi ng imperyo ang mga tao. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi maganda ang opinyon ni Sam, at dahil alam niyang ang espesyal na sangay at ang mga patuloy na kompetisyon na ito ay nilikha sa kahilingan mismo ng emperador, lalong lumala ang kanyang impresyon. Sa huli, ano nga ba ang plano ng emperador na kailangan niyang humanap ng isang tao na makakapagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na puno ng kalupitan at kompetisyon? Ngunit hindi niya makukuha ang mga sagot na ito sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, kaya itinapon niya ang mga iniisip na ito sa kanyang isip at tumingin sa mga pakete ng pagkain na dinala niya sa kanilang kampo. Tinawag niya si Jack at magkasama silang hinayla ang mga patay na katawan ng mga bilanggo patungo sa lugar kung saan nila itinapon ang bangkay ng kamelyo. May naisip si Sam ngunit hindi alam kung dapat niya bang gawin ito o hindi. Kung sa kanyang nakaraang buhay pa ito, gagawin niya ito ng walang alinlangan, ngunit sa pagkakataong ito, iniisip niya kung dapat niyang ipakita ang ganitong bahagi ng kanyang sarili sa iba. Habang siya ay nag-iisip, narinig niya ang boses ni Jack mula sa tabi. Ano ang gusto mong gawin sa mga katawang ito? Tanong niya na may pagka-curious at kaunting pagkabalisa sa boses. Kahit na siya ay nagulat at hinangaan ang kakayahan ni Sam na gumawa ng maraming bagay mula sa mga magagamit na sangkap, hindi siya komportable sa ideyang gumawa si Sam ng isang bagay mula sa bangkay ng tao. Sa wakas ay naputol ang pag-iisip ni Sam at agad na umiling. Wala, ibinaon na lang natin sila. Iniisip ko lang kung ano ang haharapin natin sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Sam at sinimulang putulin ang mga puno sa paligid ng kanilang kampo para gumawa ng isang kubo na gawa sa troso. Medyo nasira ang kanilang kampo dahil sa naunang pag-atake ng mga bilanggo, iyon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng kubo. Kahit na hindi ito gaanong matibay kaysa sa dati nilang bahay na gawa sa putik, medyo mas komportable ito. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay napakasawa na sa kanya ang manatili sa bahay na gawa sa putik, iyon ang dahilan kung bakit kumuha siya ng dagdag na bahagi ng pagkain para malaya niyang magamit ang kanyang espiritual na lakas. Maaaring hindi matagal ang pagkakaroon ng espiritual na lakas sa mga bahagi ng pagkain, kaya tinapos niya agad ang kubo at kinain ang pagkain bago pa ito mawala ng bisa. Hindi nagtagal ay dumating ang ikatlong misyon, pagkatapos ay ang ikaapat, at iba pa. Sa ganitong paraan, may isang misyon halos bawat 10 araw, at sa tuwing mayroong hindi bababa sa isang kandidato ang namamatay. Ang mga kandidatong ito ay kailangang labanan ang mga hayop, tao, at minsan ay magkakasama pa sila para makakuha ng bahagi ng pagkain para mapunan ang kanilang lakas. Hindi nagtagal ay lumipas ang 6 na buwan at malapit nang maabot ni Sam ang kanyang 16 na taong gulang. Nakaupo siya sa kubo habang titingin sa kalangitan sa gabi. Kung tama ang kanyang hula, pagkatapos ng hating gabi ay sisimulan na ang ika-18 at huling misyon ng 6 na buwang edukasyon sa espesyal na sangay. At tulad ng kanyang hula, pagkaraan ng ilang oras ay may anunsyo na at agad na lumabas ang lahat mula sa kanilang mga kampo. Mahal na mga kandidato, ito na ang huling misyon ninyo sa lugar ng espesyal na sangay, at makakilaya na kayo sa sitwasyong inyong nararanasan. Kaya naman, umaasa akong ibibigay ninyo ang inyong pinakamabuti sa huling misyong ito.
Humahinga saglit ang boses, at ang natitirang 50 kandidato ay tinitigan ang isa't isa. Oo nga pala, may kabuoang 70 kandidato ang sumuko o namatay. Muli na namang nag-anunsyo ang boses. Ang layunin ng inyong misyon ay makalabas ng buhay pa mula sa lugar ng espesyal na sangay. Kailangan ninyo lang na tumaas sa harap na pintuan. Sa sandaling matapos niyang sabihin ito, ang harap na pintuan na tanging nakikita nilang babukas lamang kapag may sumusuko at lumalabas ay bukas ng buo. Ngunit sa sandaling buksan ito, isang malaking dagat ng mga hayop ang tumakbo papasok patungo sa kanila. Ngunit hindi magiging madali ang inyong misyon. Kailangan ninyong tumaas ng hindi napapatay ng mga hayop na ito. At hindi lamang mga hayop ang inyong hadlang. Mangyaring lumingon. Sa pahayag na ito, lumingon ang lahat ng kandidato kasama na si Sam, at agad silang natigilan. Ang mga pader na kanilang akala ay hindi maaring tumagos ay may maraming nakatagong pintuan, at mula sa mga pintuang iyon ay nagsimulang pumasok ang mga hayop. Kahit na ang sapa ay puno ng mga uri ng buwaya na lumalabas dito. Baka natin. Agad na napabalik sa katotohanan ang mga ito ng boses mula sa anunsyo. Doon lamang nila naramdaman ang pagyanig na dulot ng dagat ng mga hayop. Agad na umakyat si Sam sa ibabaw ng kanyang kubo para makita kung gaano karaming hayop ang paparating. Nang makita niyang mahigit sa 500 hayop ang darating, naging kinakabahan siya. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na pumunta sa mas mataas na lugar, kaya't umakyat din sila sa isang puno. Kahit na sa ganitong kalaking dagat ng mga hayop ay hindi gaanong makakatulong ang pag-akyat sa puno, mas mabuti pa rin ito kaysa sa manatili sa lupa. Habang papalapit ang mga hayop sa kanila ng may katamtamang bilis, tinitingnan sila ni Sam parang hinahanap niya ang isang bagay. At talagang hinahanap niya ang isang bagay. Dahil may dalawang pangunahing dahilan kung bakit nangyayari ang isang dagat ng mga hayop. Una, ang lahat ng mga hayop ay natatakot sa isang mas malaking mandaragit o isang natural na kalamidad at nais na umalis sa lugar na iyon. Pangalawa, ang isang pinakamalakas na hayop ang nagdidirekta sa kanila na gawin ito. Dahil ang isang planadong dagat ng mga hayop na tulad nito ay hindi mangyayari para sa unang dahilan, kaya't hinahanap ni Sam ang mga hayop na nagkokontrol ng dagat. Kung kayang niyang mapasakamay ang mga hayop na iyon, malulutas na ang ugat ng problema. Kaya naman nagsimulang tumingin siya at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng 3 target. Ang una ay isang uri ng unggoy na may puti at gininto ang balahibo. Nakatayo ito sa isang sulok sa likuran ng dagat ng mga hayop at tinitingnan ang lahat ng mga hayop na may kaunting paghamon. Agad niyang nakilala ang hayop na ito ay Golden Fist Ape, gininto ang kamaong unggoy. Isa ito sa mga uri ng hayop na nakikibaka sa malapit na labanan na gumagamit ng kanilang mga kamao tulad ng isang boksingero, at ang pangunahing bagay ay ang hayop na ito ay walang elemento at gumagamit ng neutral na espiritual na lakas. Tumingin siya sa pangalawang target na nasa sapa, ito ay isang blue-scaled alligator, buwayang may asul na kaliskis, na isang uri ng hayop na nauukol sa tubig. Ang hayop na ito ay isa sa mga mandaragit sa tubig at ang mga kaliskis nito ay may makintab na asul na kulay. Ang huling target ay malapit sa harap na pintuan, ito ay isang scarlet lion, makasalanang leon, na isang uri ng leon na may pulang kulay. Ito ay isang elemento ng apoy at di ng dugo. Tulad ng mga blood hyena, hyenang umaasa sa dugo, na kanyang hinarap noon, ang scarlet lion ay madaling mapataas ang kanyang espiritual na lakas sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo. Sa 3 hayop, mas gusto ni Sam ang Golden Fist Ape dahil ito ang may pinakamahusay na mga ninuno sa 3. Ito ay isang inapo ng isang Golden Ape, gininto ang unggoy. Kahit na hindi kasing husay ng dugo ni Yanwo o Sky ang kanyang dugo, medyo mababa lamang ito. Ibig sabihin, kung ibibigay natin ang markang 10 para sa dugo ni Yanwo at Sky na siyang pinakamataas, ang Golden Ape ay may markang 8. At ang Golden Fist Ape ay inapo ng ganitong lahi, at kung mas dalisay ang dugo, mas maraming gininto ang balahibo ang mayroon ang unggoy. At ang unggoy na ito ay may mahigit sa 50% gininto ang balahibo, kaya't natutuwa si Sam at nagpa siya na makuha ito. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ni Jack. Ano ang plano? Sa sandaling iyon lamang niya napagtanto na ganap na niyang nakalimutan ang sitwasyon kung saan sila naruroon. Nag-isip muna si Sam at nagsalita. May 3 pangunahing hayop sa dagat ng mga hayop, at lahat sila ay tila nasa antas 3 na katumbas ng antas ng baguhan. Ang mga hayop na paparating sa atin ay mula sa rurok ng antas 2 hanggang gitnang yugto ng antas 3. Maaaring nasa huling yugto ng antas 3 ang mga pangunahing hayop. Kung kailangan nating makalipas dito ng hindi nasasaktan, masasabi kong halos imposible iyon.
Dahil hindi ako naniniwala na ang mga pangunahing hayop na ito ay puro palabas lamang, at sa oras na makalipas natin ang mga alipin na ito, tiyak na gagalaw sila, at hindi ako naniniwala na makakalipas natin ang mga alipin na ito nang hindi tayo masasaktan sa ating kasalukuyang sitwasyon. Nang sabihin ito ni Sam, nadama ng kanyang mga kasama ang kalungkutan. Dahil ang bilang ng mga hayop ay 10 beses ang dami ng mga kalahok, at lahat ng kandidato ay hindi nasa kanilang pinakamabuting kalagayan. Kaya naman tila imposible ang gawaing ito. Sa aking pagtingin, may isang paraan para makalaya tayo sa sitwasyong ito ngunit hindi mataas ang tsansa. Nang sabihin ito ni Sam, nagkaroon sila ng pag-asa muli. Kahit na hindi mataas ang tsansa, gusto pa rin nilang subukan ito. Mas mabuti na iyon kaysa sa wala. Una, gumawa tayo ng isang puwang kung saan hindi kayo gaanong makakatanggap ng atake. Tumingin si Sam kay Hawk at ipinaliwanag sa kanya ang isang bagay. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang putulin ni Sam at Hawk ang lahat ng mga puno sa paligid nila gamit ang mga sandatang gawa sa hangin. Mabilis silang gumalaw at nagsimulang gumawa ng mga tambak ng kahoy sa paligid ng grupo, habang sina Jack at Philip ay inayos ang mga ito ayon sa sinabi ni Sam. Kahit na hindi mabilis ang paggalaw ng mga hayop, marahil ay inayos ito ng mga tagapagsuri para bigyan ng pagkakataong mag-isip ang mga kandidato, hindi pa rin sila nakaramdam ng sapat na oras. Kaya naman, sa oras na ang mga hayop mula sa magkabilang panig ay lumapit na sa kanila at nasa 20 metro na ang layo, napalibutan ng isang malaking apoy ang mga kasama ni Sam. Nagulat ang lahat ng kandidato at mga hayop. At ang mga hayop na napakalapit na sa kanila ay nagsimulang umiwas sa apoy. Mula sa apoy ay makikita na maraming kahoy pa ring nakatago bilang reserba. Ngayon, ang mga hayop na nauukol sa apoy lamang ang aktibong lumalapit sa apoy. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa sa atakihin ng buong grupo. Kaya naman, nakatayo sina Sam at ang kanyang mga kasama sa parisukat na lugar na humigit kumulang 10 metro kwadrado na napapalibutan ng apoy habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang. Kabanata 106. Bakit gumawa si Sam ng isang napakalakas na apoy? Iyon ay dahil ginagamit niya ang mga pangunahing likas na ugali ng mga hayop para sa kanyang kalamangan. Ang anumang hayop na hindi nauukol sa apoy ay umaayaw dito, at dahil ang mga pangunahing hayop ay tila hindi nasa mas mataas na antas at hindi makokontrol ang bawat hayop para pilit na harapin ang apoy. Kung hindi tiwala si Sam sa kanyang bilis na putulin ang mga puno, hindi niya ito maiisip bilang solusyon. Ngayon, ang mga hayop na nauukol sa apoy lamang, na hindi naman kasing dami ng buong grupo ng mga hayop, ang umaatake sa kanila sa pamamagitan ng paglukso sa apoy, at kayang nilang harapin ito. May mga 20 kapsula na lamang sila ng nakakakalawang na likido. Dahil wala na siyang karne ng Myriad Mirage Chameleon, imposibleng gumawa pa ng bago. Ngunit mas mabuti pa rin ang kanilang sitwasyon kumpara sa iba. Ang ibang grupo ay hindi pa nakapagkopya nito dahil narating na sila ng mga hayop. Habang ang lahat ay nakikibaka, tinitingnan ni Sam ang Golden Fist Ape. Kahit na ang Scarlet Lion ang nagbabantay sa pasukan na kailangan nilang tumaasan, ang unang target ni Sam ay pa rin ang unggoy. May dalawang dahilan para dito. Una, ang dugo ng unggoy. Kung kayang niyang linisin ang dugo ng unggoy, magkakaroon siya ng isang mahusay na alagang hayop sa kanyang ilalim. Isang matangkad na unggoy na tagapaglingkod na nagsusuot ng modernong formal na damit. Talagang nagustuhan ni Sam ang ideyang iyon, at may isa pang dahilan na hindi pa rin siya sigurado. Kaya naman ngayon ay iniisip niya kung paano lalapit sa unggoy na iyon. Mayroon siyang isang ideya ngunit iniisip niya kung may ibang paraan pa dahil medyo mapanganib ito. Matapos mag-isip, hindi niya mahanap ang ibang paraan, kaya nagpasya na siya. Tumalon si Sam sa apoy at lumabas sa lugar matapos utusan ang kanyang mga kasama na panatilihin ang apoy hanggang sa makaya nila. Inaatake na siya ng ilang hayop. Ngunit hawak ni Sam ang 2 kutsilyong gawa sa buto at nagsimulang gumalaw patungo sa direksyon ng unggoy. Sinaksak niya lamang ang bawat hayop na papalapit sa kanya sa pinakasensitibong bahagi nito tulad ng mga mata, tainga, at puso. Gumawa siya ng bawat galaw na may lubos na pagtitiyak at kaunting pagsisikap lamang para maging epektibo ang kanyang mga pag-atake. Nang makarating siya sa nais niyang distansya kung saan mas marami ang mga hayop na nasa antas 3, huminto siya at hinanap ang isang uri ng elepante na malapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, isinaaktibo niya ang kanyang mga kapangyarihan sa elemento. At hindi nagtagal ay isang malaking bagyo ng apoy ang sumiklab at itinaboy ang mga hayop palayo sa kanya, at lumitaw ang isang malaking bukas na puwang. Kumuha si Sam ng maliit na bag na gawa sa tela mula sa likod ng kanyang bestida at agad na nilamon ang bahagi ng pagkain. Ang huling pag-atake ay isa sa kanyang mga galaw na gumagamit ng lakas ng apoy na sinamahan ng hangin na nagpapalakas ng lakas ng apoy.
Ngunit halos maubos nito ang kanyang lakas, at ang mga bahagi ng pagkain na ito ay mula sa pinakahuling pamamahagi ng pagkain. Kahit na hindi na ito ganap na nakakapagbawi ng lakas, mas mabuti pa rin ito kaysa sa wala. Matapos itong lunukan, naging kalahati na ang kanyang lakas. Agad niyang sinimulan na harapin ang elepante. Gumamit siya ng kanyang pisikal na lakas na katumbas ng isang hayop na nasa antas 3 at itinapon ang mabigat na elepante pataas sa himpapawid. Nang makita ito ng kanyang mga kasama, nalilito sila, ngunit sa susunod na sandali ay natigilan at napamangha ang lahat sa lugar ng espesyal na sangay pati na rin ang mga taong nagsusubaybay sa sitwasyon. Itinutok ni Sam ang kanyang lakas ng elemento ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay nakaikot, at bago pa nila maintindihan kung ano ang kanyang ginagawa, isang malaking pagsabog ng siksik na hangin ang nagpadala sa kanya pataas ng napakabilis. Nang makarating siya sa punto na magkakasabay sila ng elepante, bumukas siya at ikiniling ang kanyang katawan sa himpapawid at tinapik ang kanyang mga paa sa katawan ng elepante. Ngayon ay nasa paalang na posisyon siya at nakaharap ang kanyang ulo sa unggoy. May ngisi siya, at muli na namang nagkaroon ng malaking pagsabog ng hangin habang siya ay bumaril patungo sa unggoy. Sa parehong oras, ang elepante ay bumaril din at naging isang paalang na bagay na bumagsak sa mga hayop sa lupa. Parang bala siyang bumaril patungo sa unggoy, na lubos na nagulat nito. Ngunit hindi nagtagal ay handa na ang unggoy para sa pagbanggaan. Ngumisi si Sam dito at inilagay ang 2 kutsilyong gawa sa buto sa harap niya sa huling sandali nang hindi binibigyan ng pagkakataong maghanda ang hayop. Boom, hindi maliit ang pagbanggaan at parehong nasugatan ang 2 partido. Agad na nagsimulang gumamot si Sam sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang bagay at hindi napigilan na ngumisi. Iyon ay ang kapaligiran ay napuno na naman ng espiritual na lakas. Mabuting balita ito para sa kanya dahil kayang niyang kontrolin ang espiritual na lakas sa paligid niya. Kaya naman kumuha siya ng huling bahagi ng pagkain na mayroon siya at kinain ito ng walang pag-aalala. Tiyak na ngayon siya sa kanyang sarili. Dahan-dahang tumayo ang unggoy habang dumudugo ito mula sa maraming sugat. Mga tadyang nito ang nabali, at ang dibdib nito ay yumukod pa ilalim. Ang pinakamalaking pinsala ay dulot ng 2 kutsilyong gawa sa buto na ganap na tumago sa dibdib nito. Naghintay lamang si Sam sa kanyang pwesto. Tama ang kanyang hula dahil ang unggoy ay talagang nasa huling yugto ng antas 3. Ngunit paano naman nito kinokontrol ang daan-daang hayop? Maaaring dahil sa lakas ng kanyang dugo. Tumingin ang unggoy kay Sam na puno ng galit. Ngunit nawala na ito ng maraming dugo at hindi naman magaan ang mga sugat nito. Kung hindi lamang mas mababa ang antas ng paglinang ni Sam kaysa sa unggoy, patay na ito noon pa. Nang makita ng unggoy si Sam na gumagamot sa sarili at bumabalik na ang kulay ng kanyang mukha habang inaayos ang kanyang mga sirang buto, halos mawalan na ito ng lakas na lumaban. Ngunit hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Sam at agad na nagsimulang umatake. Hindi niya ginamit ang kanyang mga elemento kundi gumamit siya ng kanyang likas na lakas para hampasin ang unggoy na 7.5 talampakan ang taas. Matangkad naman si Sam para sa kanyang edad dahil 5 na siyang talampakan at 9 na pulgada ang taas. Kahit na hindi naman iyon napakataas, binata pa lamang siya. Nang tumalo ng kanyang maliit na figure at hampasin ang unggoy sa ulo, parang nakakatawa ito, ngunit hindi iyon ang naramdaman ng hayop. Ang hampas ni Sam ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at pagkahilo ng sabay, at agad siyang nahigis sa kanyang mga tuhod. Sa sandaling iyon, inilagay ni Sam ang kanyang kamay sa dibdib ng unggoy at isinara ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang core ng hayop gamit ang kanyang kakayahang maobserbahan. Dahil kung ang isang tao ay gumawa ng kontrata sa isang hayop, ang kanilang tatak ay maiiwan hindi lamang sa kaluluwa ng hayop kundi pati na rin sa core nito. Ngunit magkaiba ang dalawa. Dahil ang tatak sa kaluluwa ay bahagi ng kaluluwa ng nagkontrata, at ang tatak sa core ay esensya ng kanyang espiritual na lakas. Ito ay isang likas na kababalaghan na ginawa para sa mga hayop para makilala nila ang kanilang Panginoon kahit na ang isang taong husay sa sining ng kaluluwa ay makakapagkunwari ng kaluluwa ng Panginoon, at ang esensya ng espiritual na core ng isang tao ay halos imposibleng kunwarihin, at kakaunti lang ang mga taong nakakaalam nito. Natutunan lamang ito ni Sam dahil sa kaalaman na nakuha niya mula sa aklatan ng Divine Dimension, dimensyon ng Diyos. Ngunit nang makitang walang anumang tatak, nalungkot siya. Kahit na mas madaling makuha ang unggoy, may ibang ideya si Sam. Kung ang unggoy na ito ay alagang hayop ng sinumang matanda o kahit ng Marquez mismo, ibabalik niya ang utang na loob sa kanila kung pilit niyang kukuha nito. Ngunit dahil wala naman ito, walang saysay na pag-isipan pa ito. Pinagising ni Sam ang unggoy at nagsalita. Gusto kong maging alagang hayop ka. Lilinisin ko ang iyong dugo at bubuksan kita ng isang bagong pintuan. Hindi ka na kailangang makakulong sa lungsod na ito. Ngunit kung tatanggihan mo ang aking alok, kung gayon. Huminto sandali si Sam at nagsalita.
Maaari kang mamatay. Sa sandaling iyon, ang kanyang espiritual na lakas ay napalibot na sa puso at core ng unggoy. Isang iisip lamang niya ay mamamatay ang hayop. Inilabas din ni Sam ang kanyang aura ng dugo habang tinitingnan ang unggoy na may malamig na tingin. Agad na tumango ang unggoy, at hindi nagtagal ay gumawa si Sam ng isang karaniwang kontrata. Kahit na ang hayop ay may mataas na antas ng dugo, hindi pa rin niya gustong gumawa ng kontrata sa paglinang tulad ng ginawa niya kina Sky at Yanwo. Hindi dahil sa antas ng dugo kundi dahil ayaw niyang sayangin ang pwesto. Kung gumawa siya ng kontrata sa paglinang sa isang hayop na may elemento, makakakuha siya ng isang elemento sa huli. Sa sandaling matapos na niya ang kontrata, nagsimulang gumamot si Sam sa unggoy habang inaayos ang mga buto nito sa tamang pwesto. Kahit na naramdaman ng hayop ang sakit, hindi nagtagal ay natapos na ito, at agad na nagbigay ng utos si Sam. Iwasan ang bawat tao sa parisukat na may apoy. Sabi ni Sam habang itinuturo ang kanyang mga kasama. Tumango ang unggoy ng masunurin. At may isang hiyawan, lahat ng mga hayop ay ganap na lumipat ng pansin palayo sa kanyang mga kasama. Dahan daw ang naglakad sina Sam at ang unggoy patungo sa kanyang mga kasama. Sa oras na iyon, ang lugar ay napuno na ng mga bangkay ng iba't ibang hayop. Maraming tao na ang napapagod ngunit patuloy pa ring pumapatay ng mga hayop. Ilan na lamang ang natitira ngunit mahirap pa rin dahil lahat sila ay nasa mataas na antas. Nalaman ni Sam na kakaiba na ang mga hayop na ito ay lahat ay nakikinig sa tatlong hayop. Dahil kahit na hindi mataas ang antas, ang mga hayop na nasa gitnang yugto ng antas 3 at sa ganitong kademi ay hindi madaling kontrolin. Maaaring sinanay sila para sa sandaling ito. Sa oras na makarating si Sam sa kanyang mga kasama, matagal nang namatay ang apoy. Sinundan sila ng lahat habang sila ay naglakad patungo sa pasukan. Nalilito ang dalawang natitirang hayop na Scarlet Lion at Blue-Scaled Alligator. Ngunit hindi sila gumalaw laban sa unggoy dahil ayaw nilang gumawa ng kaaway dito. Ang presyon ng dugo ng unggoy noong sila ay nakipaglaban ay hindi biro. Tumingin si Sam sa lahat ng kandidato na halos sumusuko na at handang gumamit ng kanilang mga lihim na sandata. Nakita niya ang ilan na gumagamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan at ang ilan naman ay napagtanto ang pagkakaroon ng espiritual na lakas at kumuha ng oras para mabawi ito, ngunit hindi niya talaga ito pinansin at naglakad lamang kasama ang unggoy at tumaas sa pintuan. Kahit na nagpakita ng pagtutol ang Scarlet Lion at humiyaw sa unggoy, parang nag-usap sila sa pamamagitan ng paghiyawan sa isa't isa, at hindi nagtagal ay natapos ang kanilang pag-uusap na may masamang ekspresyon ng leon habang ang unggoy ay may mapagmataas na ekspresyon habang nakataas ang ulo at naglakad paalis. Kabanata 107. Matapos silang maglakad ng kaunti, nakita nila ang ilang lalaking nasa gitna ng edad na nakatayo doon. Sila ang mga tagapagsuri na lumabas mula sa kanilang istasyon ng pagsubaybay nang makita nilang paparating sina Sam at ang kanyang mga kasama. Sa harap ng grupo ay nakatayo ang Marquess at ang punong guro habang titingin sa kanila. Pagbati, ang Marquess ang unang nagsalita. Ngunit hindi niya nakita ang anumang masayang ekspresyon sa mukha ng mga kandidato. At alam niya ang dahilan. Para sa ano, hindi namatay sa inyong mga kalokohan. Sagot ni Sam na may ganap na masamang tono. Ngunit hindi lamang puot ang ipinakita ng kanyang tono kundi pati na rin ang kanyang pagmamataas na makipag-usap sa Marquess na mas malakas pa sa kanya. Hindi alam ng Marquess kung ano ang sasabihin tungkol dito. Hindi maganda na magsalita ng ganyan, binata. Maaaring ikaw ay isang henyo. Ngunit laging mas mabuting maging mapagpakumbaba kapag nakikipag-usap sa iba. Ang iyong mapagmataas na ugali ay hindi basta-basta tatanggapin ng iba. Sabi ng punong guro na parang nagtuturo sa kanyang estudyante. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Sam. Dahil galit at nabigat ang loob siya. Kung hindi lamang mababa ang kanyang antas ng paglinang, baka inatake na niya ang Marquess sa sandaling lumabas siya. Sa huli, hindi naman kasi aya-aya na laruin ka ng ibang tao sa napakasakit na kondisyon ng walang paunang paalala o impormasyon. Dinala nila silang lahat para matuto ngunit pinilit silang tiisin ito. Sino ka para turuan ako? Direktang tanong ni Sam. Nalungkot ang mukha ng punong guro ngunit nagsalita pa rin ng may marangyang tono. Ako ay ang punong guro ng akademyang ito, at dahil ikaw ay isang estudyante ng espesyal na sangay, may karapatan akong turuan ka. Gusto niyang ibaba ang tingin kay Sam at kahit na itinaas pa niya ang kanyang aura. Ngunit ang susunod na tanong ni Sam ay nagpapatigilan sa kanya. Sa totoo lang, nagulat ako sa kanyang mga pamamaraan ng pagtuturo. Ngunit nagtataka lang ako kung ano ang gusto mong ituro sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa mahigit sa kalahati ng iyong mga estudyante. Sabi ni Sam habang itinuturo ang espesyal na lugar. Hindi makapagsalita ang punong guro. Wala siyang masasagot dito.
Kahit na may mga utos siya mula sa mas mataas na awtoridad, sa lahat ng oras na iyon ay iniisip niya lamang ito bilang kanyang tungkulin na sundin ang mga utos habang nakikita niya ang pagdurusa ng mga kandidato. Ngunit nang tanungin siya ni Sam at iniisip niya ito mula sa kanyang propesyonal na pananaw bilang isang guro, naramdaman niyang nahihiya. Tungkol sa aking pagiging mapagmataas. Nagiging matapang at tapat lang ako ngayon. Kung ako ay magiging mapagmataas, hindi ninyo kayang tiisin ang dalawa. Sabi niya ng kanyang saloobin at naglakad na palayo. Ngunit matapos siyang maglakad ng ilang hakbang, tinawag siya ng Marquez mula sa likuran. Sam, tungkol sa susunod na yugto. Bago pa niya matapos ang pangungusap, pinigilan siya ni Sam. Umalis na ako. Hindi mo iyon mapipili, Sam. Mula noong sandaling lumabas ka dito, wala ka ng pagpipilian. Dapat kang umalis noong nasa loob ka pa. Ngayon, nasa panganib ka na, kailangan mong tapusin ito o kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Maniwala ka sa akin, napakahirap ng mga kahihinatnan para sa iyo, at kahit pa si Chaya at ang iyong pinagmulang lugar ay hindi ka mapapagligtas. Lumingon si Sam at tiningnan ng Marquez na nag-aalangan. Sa totoo lang, ayaw naman talagang umalis ni Sam, gusto niyang malaman kung bakit ginagawa ito ng emperador. Ano ang resulta na inaasahan niya? Dahil alam ni Sam na kung ang mga susunod na pagsubok ay ganito rin, ang taong makakaligtas sa lahat ng ito ay hindi isang karaniwang tao. Siya ay magkakaroon ng matinding pagbabago sa kaisipan. Ang huling resulta ay isang napakasensitibo, walang awa, at walang damdaming halimaw. Unti-unting mawawala ang kanyang pagkatao. At kung patuloy na aalagaan sa parehong paraan, siya ay magiging isang gumagalaw na kalamidad. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsasabi ng mga ganitong bagay para mapahiya ang Marquez at makakuha ng impormasyon. Sa huli, nagsalita ang Marquez. Hindi kita masasabihan ng mga detalye. Ngunit mula ngayon, mga tagapagsuri lamang kami at hindi namin hawak ang mga pagsubok. Kung aalis ka ngayon, kakailanganin mong gugulin ang iyong kabataan sa pagtakbo, at iyon ay kung hindi ka mapapatay. Nag-iisip muna si Sam at pumayag dahil naiintindihan niyang hindi na siya makakakuha ng dagdag na impormasyon. Pagkatapos ay nagsalita ang Marquez. Mayroon kang 2 araw para magpahinga, at kailangan mong magtipon sa bahay ng Marquez sa 3 araw sa madaling araw. Tumango si Sam at nagsimulang maglakad kasama ang kanyang mga kasama. Ngunit tinawag siya muli ng Marquez. Ano? Tanong ni Sam na medyo inis na. Dahan daw ang itinuro ng Marquez ang unggoy. Nagbigay si Sam ng isang tingin na nagtatanong, at hindi nagtagal ay dumating ang sagot. Maaari mo bang iwan siya dito? Hindi sumagot si Sam kundi tiningnan lamang siya. Uminom ng tubig ang Marquez at nagsalita. Nakuha ko silang 3 noong sila ay mga sanggol pa, at nagtagal ng maraming pagsisikap para dito. Inaalagaan sila para maging mga hayop na tagapagbantay ng lungsod. Kaya naman, maaari mo bang iwan siya dito? Medyo nagulat si Sam nang marinig ito. Pagkatapos ay ang kanyang pagtataka ay naging kagalakan. Talagang nalungkot siya nang malaman na ang hayop na ito ay hindi alagang hayop ng sinuman dahil gusto niyang maramdaman nilang nawalan sila. Ngunit ngayon ay mas masaya pa siya. Dahil kung ang mga hayop na ito ay talagang inaalagaan para maging mga tagapagbantay ng lungsod, ang kanilang katayuan ay kapareho ng mga batang Panginoon ng bahay ng Marquez. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila ginawang alagang hayop. Dahil mananatili silang mga tagapagbantay ng lungsod hanggang sa sila ay mabuhay, anuman ang bilang ng mga Marquez na nagretiro. Kaya naman, kung sila ay naging alagang hayop ng isang Marquez at naging malapit sa taong iyon, mahihirapan ang susunod na Marquez na makakuha ng kanilang pagkilala. Ngunit ang pagpapalaki sa kanila bilang mga tagapagbantay ng lungsod ay para bang pagpapalaki sa kanila bilang mga pantay. Bibigyan sila ng lahat ng mga sangkap para lumakas at tutulungan nila sila sa labanan at kaligtasan ng mga lungsod. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw bitawan ng Marquez sila. Ngunit nang makita niya ang masamang ngisi sa mukha ni Sam, ganap na nawala na siya ng pag-asa. Oh, ngunit ngayon ay aking alagang hayop na siya. Kaya naman, kailangan mong mag-abala na kumuha ng kapalit para sa tagapagbantay na hayop. Sabi ni Sam na may masamang ngisi, at tumingin siya sa 2 natitirang hayop sa lugar kung saan ang natitirang 30 o higit pang estudyante ay nakikibaka at nagsalita. Maaaring gusto mong ayusin silang mabuti. Kung hindi, maaaring may pumunta sa kanila sa gabi at kumuha ng mga ito. Hayaang magpakita sila ng kaunting paglaban. Kung masyadong madali, maaaring tumawa pa sa iyo ang magnanakaw. Halos samuka ng dugo ang Marquez sa kanyang pang-uuyem. Ngayon ay naging talagang nag-aalala siya na baka kunin ni Sam ang mga ito. Sa sandaling iyon, tumakbo ang personal na tagasunod ng Marquez. Nagulat ang lahat ng naruroon sa kanyang kaguluhan. Nang makita ng tagasunod na maraming tao, mamulong siya ng isang bagay sa Marquez at sa punong guro. Nagpalitan sila ng tingin at nakita nila ang magkatulad na nagulat na ekspresyon.
Ang dalawang importante tao ay lumingon kay Sam at agad na naglakad pasulong patungo sa pasukan ng akademya. Naramdaman din ni Sam na may malaking bagay na nangyayari at sumunod sila kasama ang kanyang mga kasama at ang unggoy. Nang makarating sila sa pasukan, nagulat ang lahat sa eksenang nakita nila. Nakita ni Sam ang maraming mga pamilyar na mukha, sila ang lahat ng mga alipin ni Zeke na hindi pa niya nagagawa ng paraan. Ibinigay niya ang gawain kay Watt na harapin sila sa loob ng 6 na buwan, at ang araw na ito ay sakto na manghuling araw ng takdang panahon. At ang nasa harap niya ay ang resulta ng gawain. Nakatayo si Watt sa tuktok ng arko ng pasukan. At ang 16 na alipin ay nakasabit baligtad sa arko. Ang kanilang mga paa ay nakatali sa isang lubad, at ang kabilang dulo ng lubad ay nakatali mismo sa arko. Lahat ng mga alipin ay nasa napakasamang kalagayan. Ang kanilang balat ay kinakalag sa maraming lugar, at ang pinakamasamang bagay ay may mga bilang na inukit sa kanilang mga likod. Mayroon silang sirang buto, mga saksak, at karamihan ay malalim at mahabang mga hiwa. Ang mga mahabang hiwang ito ay maaaring resulta ng paghagis ng kanyang mga card. Tumayo ng tuwid si Watt na may mapagmataas na ekspresyon. Nakasandal ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ganap na punit ang kanyang mga damit. Ang kanyang itaas na katawan ay hubad. Mga butas ang kanyang pantalon sa maraming lugar. Maraming mga hiwa ang kanyang katawan. Maraming mga sugat, mga marka ng paso, at mga pasa. Hindi siya mukhang nasa magandang kalagayan. Ngunit ang kanyang mukha ay kabaligtaran ng kanyang pisikal na kalagayan. Kahit na may dugo, mga hiwa, at mga pasa sa kanyang mukha, mayroon pa rin siyang walang emosyong mukha at ang kanyang mga mata ay patuloy na matalas. Nang makita ni Watt si Sam, agad siyang tumalon pababa. Mukhang malungkot at madilim ang mga mukha ng Marquez at ng punong guro. Ang mga gwardya na dapat na nasa pasukan ay walang malay, at ang mga gwardyang sumunod sa kanila ay naghihintay ng kanyang mga utos. Nang gumawa ng kilos ang Marquez, handa nang gumalaw ang mga gwardya. Sa sandaling iyon, ROAAAAR. Biglang humakbang pasulong ang unggoy at hinadlangan ang lahat ng mga gwardya na may galit na ekspresyon. Tumigil ang lahat ng mga gwardya. Tiningnan ng Marquez si Sam na may nalilitong ekspresyon. Ngunit hindi ito pinansin ng huli at naglakad patungo kay Watt. Hindi siya nagsalita at nagsimulang gumamot sa kanya ng walang salita. Inaayos niya ang mga sugat at buto ni Watt, at matapos itong lahat, tiningnan niya ang Marquez at nagsalita. Ang aking katulong. Pagkatapos ay itinuturo niya ang 16 na alipin na patuloy na dumudugo sa lupa at nagsalita. Hindi ba sabihin mo sa iyong anak na pumili ng mas mahusay na mga tao? Ang aking iisang katulong ay sapat na para harapin ang mga hanggal na ito. Kahit na nakakahiya para sa akin na makipaglaban sa iyong anak. Doon lamang maingat na tiningnan ng Marquez si Watt. Nasa antas 2 ng baguhan lamang siya, ngunit napatumban niya pa ang mga nasa antas 4 ng baguhan. Hindi niya alam kung paano naganap ang mga labanan, ngunit talagang nagulat siya sa isang pag-iisip. Kahit na ang katulong ni Sam ay ganito, gaano naman kalakas si Sam? Kahit na nakita niya si Sam na nakikibaka sa espesyal na sangay, hindi niya pa ito nakitang gumamit ng lahat ng kanyang lakas. Mas tumpak na, walang laban na nagpilit sa kanya na gumamit ng kanyang lakas tulad ng ginawa ni Watt hanggang ngayon. Biglang naramdaman niyang nalulungkot para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang natitirang mga kandidato na humigit kumulang 20 ay lumabas at naglakad patungo sa pasukan na puno ng pagod na mga mukha. Kasama na rito si Zeke, at nang makita niya ang kanyang mga alipin na nakasabit sa arko ng pasukan sa kanilang kahihiyan, naramdaman niyang nagyelo ang kanyang dugo. Tumingin siya sa kanyang ama, at nang malaman niya ang nangyari, naglalakad na palayo sina Sam at ang kanyang grupo. Biglang napahina ang tuhod ni Zeke. Mas napagod pa siya kaysa noong nasa lugar ng espesyal na sangay siya. Kabanata 108. Umuwi si Sam sa kanyang mansyon kasama ang kanyang grupo. Sa sandaling pumasok sila, sinabi ni Sam kay Watt na magpahinga at agad na pumunta sa likuran ng bahay at lumusong sa lawa matapos alisin ang kanyang mga damit. Puro pagod siya at kailangang magpahinga. Kahit na may sapa sa lugar ng espesyal na sangay, mas gusto niyang lumangoy sa sarili niyang lawa. Matapos ang mahigit 1 oras na nakakapagpakalma na pagligo sa likuran ng kanyang bahay, nagsuot siya ng pantalon at humiga sa damuhan sa ilalim ng araw. Kahit na siya ay nagdusa sa lugar ng espesyal na sangay na ganap na hiwalay sa kapaligiran na walang espiritual na lakas, nakahanap si Sam ng isang positibong bagay mula rito, ang kanyang katawan ay uhaw sa espiritual na lakas at ang bilis ng pagsipsip ng lakas ay naging napakataas. Bagamat pansamantala lamang ito, medyo kapaki-pakinabang pa rin ito, at ang sinumang malapit ng gumawa ng pagsulong ay makakakuha ng dagdag na kalamangan kung nasa ganitong kondisyon siya. Nagpahinga si Sam doon sa parehong lugar, naghanda, bago siya pumunta sa kalapit na kakahuyan gamit ang kanyang hoverboard.
Nakahanap siya ng isang lugar na hindi gaanong maraming puno, at matapos suriin na walang sinuman sa paligid, inilabas niya sina Yanwo at Sky. Ang dalawang hayop ay puno ng lakas. Nakaupo si Sam na paay nakatiklop, at hindi nagtagal ay nagsimulang magbahagi ng lakas ang dalawang hayop at isang tao. Sa oras na tapos na sila, hapon na. Maraming nagamit ng Spirit Stone ang nakapalibot sa kanila. Ito ay dahil matapos kunin ni Sam ang kanyang bahagi ng espiritual na lakas mula sa mga hayop, ang pakiramdam ng pagkauhaw ng kanyang katawan ay hindi pa rin nawawala, agad niyang kinuha ang mga Spirit Stone at patuloy pa ring Nagel-inang kasama sila. Kaya naman noong hapon, ang kanyang katawan ay nakarating sa isang matatag na estado nang makarating siya sa antas 5 ng baguhan. Akala niya ay maaari niyang maabot ang susunod na antas ngunit mas malakas pa kaysa sa inaakala niya ang hadlang sa pagitan ng antas 3 at 4. Pagkatapos noon, iniwan niya na ang mga ibon na maglibot-libot dahil sila ay nakakulong sa dimensyon sa buong 6 na buwan. Umuwi siya ng lungsod. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ibigay ang gantimpala na ipinangako niya kay Watt, at kailangan niyang gawin ito. Pumunta si Sam sa Artisan Tower para makita si Chaya. Isa sa mga dahilan ay kailangan niyang kunin ang kanyang bahagi ng kita mula sa artisan shop at sa restaurant. At nang tingnan niya ang kita, siya ay lubos na nasisiyahan. Sa kabuuang 6 na buwan, nakakuha siya ng 10 milyong tubo, at mahigit sa 8 milyong nakuha mula sa mga energy cell. Lubos siyang nasisiyahan na hindi niya maalis ang ngisi sa kanyang mukha. Napakaswerteng ideya ng negosyo mo. Kahit na hindi tayo kumikita ng kasing dami ng sa iyo, talagang marami tayong kita mula dito. Sabi ni Chai habang ibinibigay ang spatial ring kay Sam. Kinuha niya ang singsing at nagtanong ng isang bagay. Mayroon ka bang spatial jade? Tanong niya na may kaunting pag-aalangan. Dahil isa itong bihirang likas na nabubuo na mineral na pwedeng gamitin bilang imbakan ng espasyo. Ngunit ang jade na ito ay hindi maraming gamit. Maliit ang puwang ng imbakan at ang pinakamasamang bagay ay napakahirap itong i-proseso. Ngunit mayroon itong isang gamit na kailangan ni Sam. Ang mga bagay dito ay maaaring bahagyang kunin. Halimbawa, sa isang karaniwang spatial ring na ginawa ng isang artisan, kung ilalagay mo ang isang rolyo ng sinulid, maaari mong kunin ang buong sinulid o panatilihin itong lahat doon. Ngunit ang jade na ito ay may espesyal na epekto, tulad ng kung ilalagay mo ang isang rolyo ng sinulid sa isang silid at hilahin ang isang dulo patungo sa ibang silid sa pamamagitan ng isang pintuan, mananatili ang rolyo sa unang silid ngunit ang sinulid na iyong binuksan sa pamamagitan ng paghila ay maaaring maunat palabas ng silid na iyon habang konektado pa rin. Hindi niya alam kung saan makakakuha nito. Ngunit ang ilang mga artisan na gumagawa ng alahas ay gumagamit nito kahit na iilan lamang sila. Ngunit nang sumagot si Chaya, siya ay labis na nagulat. Marami akong nito. Walang bumibili. Kukunin ko lahat. Nang marinig ito ni Chaya, siya naman ang nagulat at masasabing nabigla pa nga. Seryoso ka ba? Tanong niya na may kawalan ng katiyakan. Oo. Ngunit hindi ito maraming gamit. Ang imbakan ay nakatakda rin at hindi nito maaring pigilan ang espiritual na lakas na manatili doon. Kahit na matatag ang espasyo, konektado ito sa labas ng mundo hindi tulad ng spatial ring na may sariling independenteng espasyo. Nang marinig ni Sam ang lahat ng mga bagay na ito, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Nang makita niya ang kanyang mukha, pinigilan niya ang kanyang pagtuturo at nagsalita. Wala itong gamit. Mayroon ito para sa akin. Sige na lang. Tumawag siya ng isang tagapaglingkod at nagbigay ng utos, at pagkaraan ng ilang sandali ay dinala ng tagapaglingkod ang isang spatial ring. Inilipat ni Sam ang mga bagay sa kanyang singsing, pagkatapos ay inilipat pabalik ang mga spirit stone at ibinalik ito. Sige, may trabaho pa ako. Kita-kits sa mamaya. Paalam ni Sam at umuwi siya sa kanyang mansyon, at agad na pumasok sa Divine Dimension sa sandaling makarating siya sa kanyang kwarto. Matapos pumasok sa ikalawang palapag, kinuha niya ang natitirang mga kubo ng silver meteorite sand at isang rolyo ng level 4 Heaven Spirit Silk na may metal na katangian na nakuha niya mula sa isang kamakailang sumulong na Heaven Spirit Silk moth. Matapos gumawa ng tela mula sa silver meteorite sand at magtahi ng isang bagay, nagsimula siyang magtrabaho sa spatial jade. Ang spatial jade ay may transparenteng puting kulay. Tulad ng binanggit dati, napakahirap ng pagproseso ng spatial jade. Ang pangunahing dahilan ay mayroon itong maliit na masalimuot na node sa material na ito, at ang core na ito ang nagdudulot ng paglikha ng espasyong ito. Kung nais mong gumamit nito, kailangan mong hanapin ang node at i-proseso rin ang material hanggang sa manatili ang mga bahaging nasa ilalim ng impluwensya ng node. Dahil ang anumang bahaging malayo sa impluwensya ng node ay walang silbi at magiging isang magandang dekorasyon lamang, at ginagamit ng mga nagpo-proseso ang bahaging ito bilang dekorasyon sa mga bagay na gawa sa espasyo na ginawa nito.
Mayroong isang maliit na batong bato sa mesa sa harap ni Sam at inilagay niya ang kanyang kamay dito. Nagsimula siyang mag-obserba at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng node. Ngunit hindi niya ito binatayan o inalis ang kanyang kamay. Ang tanging ginawa niya ay medyo pinalakas ang kanyang pagtitiyak, at hindi nagtagal ay naging pulbos ang batong bato. Nagsimulang maghanap siya sa tambak ng pulbos at hindi nagtagal ay kumuha siya ng isang pabilog at matibay na pulse Ares. Kumuha siya ng isa pang batong bato at hindi nagtagal ay gumawa na naman ng isa pang pulse Ares. At mayroon pang huling produkto na kailangan niyang gawin, at handa na ang gantimpala na ipinangako niya. Bukod pa rito, may ibang bagay pa rin kailangang gawin si Sam at iyon ay gumawa ng kanyang mga kuko. Kahit na mayroon siyang 2 meteorite sand, gusto niyang hanapin ang pinakamahusay na posibleng mga materyales para gawin ang sandatang ito. Dahil hindi niya alam kung ano ang haharapin niya sa mga susunod na pagsubok, nagpasya siyang gumawa ng kanyang mga kuko. Ngunit hindi ito ganap na makukumpleto para may puwang pa siya para pagbutihin ito kapag nakahanap siya ng angkop na mga materyales sa hinaharap. At ganito na lamang, nanatili si Sam sa tore sa buong oras na meron siya at lumabas lamang noong gabi bago ang kanilang pagtitipon para sa susunod na yugto ng espesyal na sangay na ito. Ngunit bago iyon, kailangan niyang ibigay kay Watt ang kanyang gantimpala. Kaya naman noong gabing iyon ay nagkita sila sa likuran ng bahay. Binigyan kita ng isang gawain at nagawa mo ito. Kaya naman, ibibigay ko na ngayon ang ipinangakong gantimpala. Pagkatapos noon, kinuha ni Sam ang isang pilak na kulay na Amerikana na eksaktong sukat para sa kanya, ngunit ang tanging pagkakaiba ay wala itong mga balahibo na meron ang kay Sam. Ngunit nang makita ni Watt ang Amerikana, labis siyang nasasabik. Hinawakan niya ito at naramdaman na ang sinulid ay matigas at malambot ng sabay. May isang simbolo ng U na may matutulis na sulok na tinahi dito. Nang hawakan ito ni Watt, nalilito siya dahil hindi niya naiintindihan kung ano ito. Kahit na ikaw ay aking katulong, kailangan mong magkaroon ng sarili mong pagkakakilanlan na kinikilala ng buong mundo, at ito ang simbolo ng iyong pagkakakilanlan. Tulad nito ang akin. Sa huling pangungusap ay itinuturo niya ang simbolong double S sa kanyang Amerikana. Ngumiti si Watt at agad na isinuot ang Amerikana, doon lamang niya napansin na matitigas ang mga cuffs ng Amerikana. Nang tingnan niya ito, ang transparenting pabilog at matibay na puting jade ay nakakabit sa loob ng magkabilang cuff. Ito ang mga special jade na pulse Ares na ginawa ni Sam kanina. Ipapaliwanag ko sa iyo iyon mamaya. Kunin mo ito, sabi ni Sam at ibinigay kay Watt ang 10 katulad na jade na singsing. Kapag hindi na ito kasya sa iyo, gagawa ako ng bago para sa iyo. Sabi ni Sam at kinuha ang huling regalo at iyon ay ang mga card. Ngunit hindi niya kinuha ng marami. Ibibigay ko sa iyo ang 3 uri ng card. Ito ang unang uri. Huminto siya at ibinigay ang isang karaniwang card na ginawa niya gamit ang ilang karaniwang metal na ibinigay niya dati. Ito ang pangalawang uri. Ginawa rin ito ng karaniwang metal ngunit may simbolong U, ito sa isang panig. Kung gusto mong pumatay ng isang tao at iyon lamang ang inaasahan mo, gumamit ka ng una. Ang pangalawa naman ay kung may iba kang inaasahan, tulad ng paggawa ng halimbawa o kailangang kilalanin ang pangalan niya, gumamit ka ng pangalawa. Tungkol naman sa huling hanay. Ito ang iyong lihim na sandata at hindi mo ito maaaring itapon, kaya gumawa ako ng isang espesyal na kaayusan para dito. Tingnan mo ang mga singsing at cuffs. Ginawa ni Watt ang sinabi at ipinadala ang kanyang espiritual na pakiramdam sa mga bagay na ito. Nakita niya na may 10 mga card na may simbolong U, sa isang panig ngunit ang kabilang panig ng card ay nakakabit sa isang sinulid, at sa sulok ng espasyo ay may isang malaking rolyo ng sinulid. Kunin mo ang isang card. Utos ni Sam mula sa tabi. Ginawa ni Watt ang sinabi, at nang kumuha siya ng card, kasama rin itong lumabas ang sinulid ngunit hindi ito ganap na lumabas. Ihagis mo ito. Nang ihagis niya ang card, naramdaman ni Watt ang parehong pakiramdam tulad ng dati nang ginawa niya ito gamit ang kanyang karaniwang hanay ng mga card. Ngunit matapos tumagos ang card sa puno at tumama sa pangalawa, hinailan niya pabalik ang sinulid habang kinokontrol niya ang daloy ng hangin para ligtas na makuha ang card bago pa man magsalita si Sam. Ang mga card na ito ay gawa sa Silver Spirit Sand. Ito ang iyong mga kasama. Kahit na madaling kontrolin kapag gumagamit ka ng isang card lamang, mahirap gumamit ng maraming card ng sabay-sabay. Kahit na ang mga sinulid ay gawa ng parehong materyales at kahit na ang iyong Amerikana ay gawa rin nito, at pagkatapos ay binanggit niya ang mga mahahalagang punto tungkol sa meteorite sand at sa huli ay natapos ang kanyang pagsasalita gamit ang mga salitang ito. Huwag mong kailanman mawawala ito. Pagkatapos noon, umalis siya sa lugar na iniwan ng binatang mag-isa. Kabanata 109. Nalilito pa rin si Watt. Nang maunawaan niya kung gaano kahalaga ang silver meteorite sand, hindi niya napigilan na magalak.
Hindi niya inakala na ibibigay sa kanya ni Sam ang isang bagay na napakahalaga. Kaya naman, hindi niya napigilan na maramdaman na tama ang kanyang desisyon noong pinili niyang sundan si Sam noon. Sa oras na ito, naglalakad si Sam patungo sa likurang pintuan ng mansyon para pumasok, at sa sandaling siya ay halos hakbangin na ito, huminto siya at nagsalita. Maaari ka nang umuwi ngayon, tapos na ang palabas. Nang sabihin niya ito, lumabas si Philip mula sa kanyang pinagtataguan sa isang puno. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magiging mabait ka pa pala. Nagbigay ka ng ganoon karaming silver meteorite sand na parang wala lang, at iyon pa ay nasa baitang 3 pa rin ito. Talagang napakagandang regalo iyon. Hindi ko inakala na ikaw ay ganito kabait. Hindi ko rin inakala na ikaw ay ganito rin katalino. Nagulat si Philip saglit. Nagpatuloy si Sam. Ang mga meteorite sand ay isa sa mga pinakamahirap na materyales na mabibigyan ng baitang, at hindi kahit na mga husay na artisan ang makakakuha nito, at narito naman ang isang 17 anyos na baguhan na nahulaan ito mula sa malayo. Hindi alam ni Philip kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa siya makariyak, muling nagtanong si Sam. Gusto mong maging isang artisan? Nagpasya ka na ba? Pagkatapos noon, pumasok si Sam sa loob na iniwan ang dalawang lalaki sa kanilang pwesto na parehong nag-iisip ng iba't ibang bagay. Matapos ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang lahat dahil napagkasundoan na silang magkita at pumunta sa restoran ni Sam para kumain. Naabala na ni Sam si Maki tungkol dito at inreserbo ang isang pribadong silid. Kaya naman pumunta sila doon at nagkaroon ng isang marangyang pagkain. Umuwi sila sa mansyon at natulog ng mahimbing. Kinabukasan sa madaling araw, nagtipon-tipon ang lahat ng kandidato sa mansyon ng Marquez. Nagsuot si Sam ng kanyang karaniwang itim na Amerikana at naglakad na. Ang unggoy at lahat ng kanyang mga hayop ay ipinadala sa kanyang divine dimension. Sinusundan siya ni Watt na nagsusuot ng kanyang bagong pilak na kulay na Amerikana. Puno ng bagong natagpo ang kumpiyansa ang kanyang mukha at mayroon siyang bagong aura na mas mataas kaysa dati. Napapansin ito ng lahat sa paligid niya. Lumilipad si Falk malapit sa kanya. Nang makita ni Zeke sina Sam at Watt, naramdaman niyang natuyo ang kanyang lalamunan at pawis ng malamig ang kanyang katawan. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Tinitingnan din ni Bluefire si Sam. Ngunit walang emosyon ang kanyang mukha. Walang makakahula kung ano ang iniisip niya. Matapos magtipon ang lahat, tumingin ang Marquez sa kanilang lahat at nagsimulang magsalita. Kayo lang ang 30 na natitira na pupunta sa susunod na yugto ng espesyal na sangay. Marami sa inyo ang gustong umalis, marami ang ayaw pang sumali, ngunit mula ngayon ay hindi na ninyo na ito mapipili. Kailangan ninyong ipagpatuloy ito kahit na hindi ninyo gusto. O haharapin ninyo ang ilang seryosong kahihinatnan. Sa susunod na yugto ng kompetisyong ito, ipapadala kayo sa iba't ibang lungsod sa ilalim ng aking nasasakupan. Mayroon kayong maximum na 1 taon para gawin ito, at sa oras na ito, kailangan ninyong linisin ang mga lihim na puwersa sa lahat ng mga lugar na ito. Bibigyan kayo ng ganap na awtoridad sa operasyon at ang mga lokal na awtoridad ay makikipagtulungan sa inyo sa anumang paraang gusto ninyo. Ang mga makakapaglinis ng kanilang inangkatang rehiyon ng mas maaga ay maaaring pumunta sa lungsod ng Marquez at subukan ring linisin ang mga lihim na puwersa dito. Ngunit ang paglilinis ng inyong mga inangkatang rehiyon ay dapat gawin. Ano mang makukuha ninyo mula sa mga lihim na puwersang iyon ay magiging inyong gantimpala. At kung hindi ninyo maalis ang anumang uri ng paksayon, kailangan ninyong magbigay ng detalyadong ulat kung bakit ninyo hindi magawa ito at malinaw na ibigay ang mga detalye kung ano ang kailangan ninyo para malampasan at malinis ang paksyong iyon kasama ang pinakamabisa pang paraan, bibigyan kayo ng kalahating marka para dito. Kahit na malinis ninyo ang lahat ng mga paksayon, kailangan ninyong magbigay ng ulat kung ano ang mga paksayon na naruroon sa lungsod na iyon at anong uri ng mga transaksyon ang kanilang ginagawa at lahat ng iba pang kaugnay na impormasyon, kabilang ang mga gastos na ginastos ninyo para malinis ang paksayon. Isasaalang-alang ang lahat ng ito para bigyan kayo ng marka. Tandaan ninyo ang aking payo. Kung mayroon man kayong mga iniisip na gumawa ng hindi maganda on purpose para makatakas, iminumungkahi kung iwasan ninyo ang mga iniisiping iyon. Dahil kung talagang gagawin ninyo iyon, hindi ninyo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Maraming tao ang may malungkot na mukha nang marinig ito. Hinati kayo sa 3 grupo, at ibibigay sa inyo ang inyong mga inangkatang rehiyon at inyong mga espesyal na token ng awtoridad. Pagkatapos noon ay nagbigay siya ng senadorya sa kanyang tagapaglingkod. At agad na tinawag ng tagapaglingkod ang mga pangalan ng mga kandidato ayon sa kanilang mga grupo, at nakakagulat na sina Sam at ang kanyang mga kasama na si Jasmine ay nasa parehong grupo, kasama rin nila ang dalawang magkapatid na tinulungan ni Sam dati. Nang makita niya ang mga pag-aayos ng grupo, medyo nagdududa si Sam. Parang sinadya ng Marquez na gawin ang mga pag-aayos na ganito.
Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Matapos hatiin ang mga grupo, ibinigay ng isa pang tagapaglingkod ang isang rolyo sa bawat grupo, at nasa loob ng rolyong iyon ang listahan ng mga lungsod ng konti sa ilalim ng nasasakupan ng Marquez at kung sino ang namamahala dito. Kahit na ang tatlong grupo ay gagana sa iba't ibang lugar, ang rolyo ay naglalaman ng lahat ng tatlong inangkat ang gawain. Bakit hindi nasa listahan ang Falcon Cliff City? Si Hawk ang nagtanong nito. May 10 konti sa ilalim ng Marquez ngunit 9 na lungsod lamang ang nasa listahan. Kamakailan lamang tinulungan ng isang tao ang konting Falcon na linisin ang mga lihim na puwersa ng Falcon Cliff City, at pinalayas pa nila ang pangunahing organisasyon. Kaya naman nagsimula ng ayusin ng konti ang mga natitirang bagay at nililinis din ang mga lihim na puwersa sa mga lungsod sa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya naman kung makikialam kayo, maaari ninyong mapabagal ang pag-unlad, kaya't inalis na sa listahan ang Falcon Cliff City. Nang sabihin ito ng Marquez, nagpalitan ng tingin sina Jack at Sam. Hindi nila alam na ang tulong na ginawa ni Sam ay makakaapekto sa kanila ng ganito kalaki. Nagpatuloy ang Marquez. Mula ngayon, lahat ng mga rehiyong ito ay nasa inyong autoridad, kabilang na ang mga lungsod sa ilalim ng autoridad ng konti at ang mga baryo sa ilalim ng mga lungsod. Gawin ninyo ang paglilinis ng buong puso. Mayroon na akong mga ulat tungkol sa mga lihim na puwersa na sinisiyasat ng isang espesyal na grupo. Kaya naman ihahambing ko ang mga resulta sa mga ito, at huwag ninyong isipin na gagawin ninyong pekeng ang mga ulat sa pamamagitan ng pakikipagsundo sa mga lokal na autoridad. Maaari kayong umalis anumang oras at kahit saan ninyo gusto. Kailangan ko lang ng isang ulat eksaktong pagkatapos ng isang taon sa parehong lugar. Baka natin. Pagkatapos noon ay umalis na ang Marquez sa lugar. Lumabas din si Sam sa mansyon ng Marquez at umuwi ng lungsod. Matapos mag-isip ay nagsalita siya. Mga kaibigan, kung mayroon kayong bibilhin na maaaring hindi makuha sa rehiyon na pupuntahan natin, pwede kayong pumunta at bumili. Magkikita tayo sa plaza ng business zone sa tanghali. Tumango ang lahat at pumunta para gawin ang kanilang sariling pamimili, at ang ilan naman ay pumunta para kumain muli bago umalis. Ngayon ay 3 na lamang silang nandoon at sila ay sina Sam, Watt, at Jack. Umalis sina Jasmine kasama si Kelly para bumili ng isang bagay. Kaya naman, ano ang gagawin natin tungkol sa gantimpala mula sa Blackwater? Direktang tanong ni Jack bago pa man ito banggitin ni Sam. Iniisip din ito ni Sam. Malinaw na hindi niya nais na ibahagi ang gantimpala mula sa Blackwater sa iba. Kung mga spirit stone lamang ito at kahit na mga halamang gamot at karaniwang mga mineral, hindi siya magkakaroon ng ganitong pagdududa. Ngunit ang meteorite sand ay hindi pwedeng ibahagi kahit anong mangyari. Matapos mag-isip, nagsalita si Sam. Iwan muna natin ang usapan tungkol sa gantimpala. Hahatiin natin ang gantimpala ayon sa kontribusyon ng grupo noong panahong iyon. Ngunit hindi ako pumapayag na ibahagi ang meteorite sand kahit anong mangyari. Wala akong problema sa kaayusang iyon, at dahil karamihan sa mga kasama ay hindi mga estranghero, hindi sila magagalit kung ikaw ang kukuha ng pinakamalaking gantimpala kung ikaw ang mangguna at makakamit ng mas mataas na marka. Sagot ni Jack. Tingnan na lang natin iyon pagkatapos nating umalis ng lungsod. Matapos ang kanilang talakayan, pumunta si Sam sa Artisan Tower para makita si Chaya. Alam mo ba kung saan ako makakakuha ng isang beast pouch? Tanong niya kay Chaya na nagpapasaya sa juice ng prutas sa kabilang upuan. Parang may iniisip siya at sumagot matapos ng maikling katahimikan. Ang beast pouch ay isang medyo mataas na antas na bagay at makukuha lamang ito sa mga punong lungsod ng isang dukedom. Kung talagang gusto mo ng isa, maaari mong subukan ang iyong swerte sa Golden Horse Trading Company. Isa sila sa pinakamalaking kumpanyang pangkalakalan sa dukedom, at maaaring mayroon silang isa sa kanilang pinuno ng sangay dito. Nagpasalamat si Sam sa kanya at umuwi sa business zone. Kumain siya ng isang bagay sa kanyang restaurant at pumunta sa plaza ng lungsod para maghintay sa kanyang mga kasama. Nang magtipon na ang lahat, pumunta sila sa Golden Horse Trading Company sa pamumuno ni Sam. Matapos silang dumating sa resepsyon ng kumpanya, ipinakita ni Sam ang kanyang artisan badge sa receptionist at humiling ng pagkakataong makausap ang namamahala. 15 minuto mamaya, inanyayahan si Sam sa isang pribadong silid ng pagpupulong kung saan naghihintay sa kanya ang isang lalaking nasa gitna ng edad. Matapos magpalitan ng ilang pampormang pagbati, dumiretso na si Sam sa punto. Manager, kailangan ko ng isang beast pouch, at sinabi sa akin ng isang kaibigan na makikita ko ito dito. Napakaalam naman ni Sir Sam. Sa loob ng isang linggo ay darating ang isang karwahe mula sa punong lungsod ng dukedom, makikipag-usap ako sa kanila para bilhin ito para sa iyo. Medyo mataas ang halaga nito, humigit kumulang 500,000. Gusto mo bang kunin ko ito para sa iyo? Sagot ng manager na may ngisi.
Maaari bang makakuha ng isa ngayon? Mayroon akong gagawin. Handa akong magbayad ng mas marami, at kung mayroon kang anumang kondisyon ay pwede mong sabihin. Sa totoo lang, dahil sinabi mo na iyon, mayroon akong isa sa aking personal na pag-aari. Ngunit, magbabayad ako ng doble, sabi ni Sam bago pa matapos magsalita ang kausap. Hindi ko kailangan na magbayad ka ng doble. Ngunit maaari ka bang magbayad sa anyo ng isang produkto? Tanong ng manager ng may pag-aalangan. Oh, ano ang gusto mong kapalit? Energy cell. Nang marinig ito ni Sam, nagulat siya saglit ngunit hindi ito ganap na labag sa kanyang inaasahan nang marinig niyang gusto ng manager ang mga produkto. Nagbigay siya ng ekspresyong nag-aalangan at matapos ng maikling paghinto, pumayag siya. Sige. Sa isang galaw ng kanyang kamay, inilagay ni Sam ang 10 fire type at 10 wind type na energy cell sa mesa. Marami pa rin naman siyang stock, kaya hindi niya ito masyadong pinapansin. Masaya akong makipagkalakalan sa iyo Sir Sam. Nagkamayan sila. Kabanata 110. Pagkatapos ng tanghali, sina Sam at ang kanyang mga kasama ay nasa isang karwahe ng Golden Horse Trading Company. Pupunta sila sa kanilang inangkatang rehiyon. Matapos makipagkasundo si Sam, binigyan sila ng manager ng isang buong karwahe na walang ibang pasahero papunta sa lugar na iyon. Naglalaro si Sam ng isang pouch sa kanyang mga kamay. Ito ang beast pouch, isang kagamitan na ginawa para hawakan ang mga hayop. Ngunit hindi malaki ang puwang para sa mga nabubuhay na nilalang dito, at ang mga hayop ay ipapahinto sa isang estado ng pagtulog kung itatago dito at hindi makakapaglinang. Gastos niya ng ganoon karami para takpan ang kanyang pagdadala ng mga hayop sa Divine Dimension tulad ni Yanwo, Sky Panthers, at ang unggoy. Sa ngayon, si Falk lamang ang nasa pouch. Tungkol naman sa mga energy cell na binili ng manager, malinaw niyang mahuhulaan ang intensyon nito. Maaaring gusto ng kausap na suriin ang produkto para gayahin ito, at sa malawak na mga daluyan ng pamamahagi ng Golden Horse Trading Union, kikita sila ng malaki. Ngunit talaga bang ganoon kadali? Mas mabuting huwag nilang subukang pilitin itong buksan o hilahin ang metal na extension. Kung hindi, ang lugar na kanilang pupuntahan ngayon ay ang Timog Kanlurang bahagi. Ito ay ganap na nasa ibang direksyon kung saan galing si Sam, galing siya sa Timog. Sa lugar na Timog, hindi pa ganap na sinasakop ng Imperyo ang mga lupain, at ang Lava Rock City ang huling punto sa Timog. Sa kabila nito ay walang katapusang kakahuyan at pagkatapos ay dagat. Ngunit sa Timog Kanlurang lugar, ito ay isang baybay dagat na malapit sa dagat. Ang tatlong rehiyon ng konti sa ilalim ng kanilang grupo ay malapit sa baybay dagat, at ang isang lungsod ng konti ay bahagi pa ng baybay dagat. Tiningnan ni Sam ang rolyo at malinaw na naiintindihan ang sitwasyon. Ang Falcon Cliff City at ang nasasakupan nito ay mas maliit kumpara sa alinman sa tatlong lungsod na ito. Ang bawat konti ay may nasasakupang humigit kumulang 7 lungsod tulad ng Starwood City, at ang bawat isa sa mga lungsod na ito ay may mahigit sa 8 baryo. Ngayon ay pupunta sila sa isa sa mga lungsod ng konti, at aabot ng mahigit 15 araw ang paglalakbay gamit ang karwaheng ito. Kung siya ay nag-iisa, maaaring mas mabilis na makarating doon si Sam gamit si Sky, at kahit ang kanyang hoverboard ay mas mabilis pa rito kung gagamit lamang siya ng dagdag na set ng energy cells. Ngunit ngayon, kailangan niyang magastos ang kalahating buwan sa paglalakbay lamang. Sa 15 araw na iyon, walang anumang espesyal na nangyari sa grupo. Si Sam ang magiging pinuno ng grupo, at siya ang magtatalaga ng mga gawain na kanilang gagawin at magbibigay ng gantimpala ayon sa kanilang mga gawain. Bukod pa rito, karamihan sa kanila ay hindi gaanong interesado sa maraming Spirit Stone, dahil ang malaking dami nito ay maaaring hindi rin magamit sa kanila, kaya naman ang kanilang prioridad na paraan ng pagbabayad ay sa anyo ng mga halamang gamot at tabletang makikita sa kanilang makukuha. At ang natitirang bayad ay maaaring gawin gamit ang mga Spirit Stone. Tungkol naman sa mga mineral at iba pang bagay, maliban sa dalawang magkapatid, walang sinuman sa kanila ang interesado sa mga mineral. At hindi kulang si Sam sa alinman sa mga bagay na ito. Marahil, kahit na ang mga nakuha mula sa Black Pond ng Falcon Cliff City ay madaling makakasiyahan sa kanilang mga gantimpala para sa paglilinis ng ilang baryo at kahit na ng ilang maliliit na lungsod. Kaya naman maaari siyang magpahinga ng mahinahon na makukuha niya ang meteorite sand. Matapos ang 15 araw, nakarating sila sa unang lungsod ng konti, ang Red Coral City. Ngunit hindi nila nakilala ang konti, sa halip ay naglakad-lakad sila sa lungsod at matapos ng maraming pagsisikap ay nakakuha sila ng isang mapa. Ang mapang ito ay may kasamang mga ruta patungo sa lahat ng maliliit na lungsod sa ilalim ng Red Coral City. Lumabas sila ng lungsod at kinuha ni Sam ang kanyang karwahe at ang mga Blazing Earth Bulls. Malapit nang makapagpasa sa antas tatlo ang mga toro.
Sa huli, kumakain sila ng mga halamang gamot na itinanim ni Sam sa Divine Dimension, kaya naman kakaiba kung hindi sila magpapakita ng mga palatandaan ng pagsulong. At hindi nagtagal ay pumunta sila sa isang lungsod na tinatawag na Silvercarp City. Ang lungsod na ito ay nasa parehong antas ng Starwood City, ngunit ito ay nasa baybay dagat. Nang akalain ng mga kasama na mananatili sila sa lungsod pansamantala, muli namang nagtanong-tanong si Sam sa lungsod at nakahanap ng isang mapa na may lahat ng ruta patungo sa mga baryo sa ilalim ng Silvercarp City. Kaya naman, matapos ang isa pang 2 araw, sa wakas ay nakarating sila sa isang maliit na baryo na bahagyang mas malaki kaysa sa Lava Rock Village. Ang baryong ito ay ang pinakamalapit sa Silvercarp Village, at ang pangunahing bagay ay bahagi rin ito ng baybay dagat. Nang makarating si Sam sa baryo, naramdaman niya ang sariwang simoy ng dagat. Nang maramdaman ng lahat ng kandidato ito, nawala ang kanilang pagod at pagkapagod sa isip. Bumaba sila sa karwahe at itinago ang mga hayop. Pumasok sila sa baryo ng mahinahon para mas maunawaan nila ang sitwasyon kung titingnan nila ito bilang mga taga-masid kaysa bilang mga opisyal. Kaya naman, nang pumasok sila sa lungsod, ang unang ginawa nila ay hanapin ang isang restaurant para kumain. Bakit? Sa karamihan ng mga lugar, ang isang luma at maliit na restaurant sa sulok ay makakapagbigay sa iyo ng mas maraming impormasyon kaysa sa ilang pagsisiyasat. Dahil ang restaurant ay isang lugar kung saan maraming tao ang nagkikita at maraming impormasyon ang kumakalat, at karamihan sa mga impormasyon ay nakaimbak sa ilang portable na memory bank, at ang mga ito ay ang mga tagalinis at waiters ng restaurant. Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman nila na may 3 lugar na maaaring ituring na restaurant. Isa ay isang inn kung saan nananatili ang mga tao mula sa lungsod, ang isa naman ay isang karaniwang restaurant, at ang pangatlo ay isang lugar ng pagkain na dagat malapit sa dalampasigan. Nagpasya silang bisitahin ang 3 lugar. Ngunit ang una ay ang inn. Sa totoo lang, iniisip ng mga kasama na hindi na nila kailangang gawin ito ng ganito karami, dahil lahat sila ay nasa yugto ng baguhan at maaari silang maging mga pinuno ng baryong ito. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila at walang sino man ang magsasabi ng isang salita tungkol dito. Ngunit hindi ito ang iniisip ni Sam. Oo, maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Maaaring hindi makapagbalik tanggol ang mga pinuno ng mga lihim na puwersa, ngunit tiyak na makakalikha sila hanggang sa umalis sila. Sa huli, para kina Sam at sa kanyang grupo, ito ay isang maliit na misyon lamang ngunit para sa mga gun na iyon, ang kanilang buhay ay nasa panganib. Maaaring hulaan kung sino ang mas mapagtiyaga. Kaya naman nagpasya si Sam na gumamit ng isang mas banayad na paraan tungkol dito. Hindi bababa hanggang sa makuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Tungkol naman sa kung walang anumang aktibidad ng mga lihim na puwersa sa baryo, imposibleng mangyari iyon. Kahit na may 10 tao na nakakulong sa isang lugar at 2 sa kanila ay may higit na lakas, hindi bababa sa isa sa kanila ang gagawing sundin ng iba ang kanyang mga pangangailangan kung hindi ang 2. Matapos bisitahin ang inn at kumain ng isang casual na pagkain, tahimik na ibinigay ni Sam ang isang spirit stone sa isang waiter at bumulong ng isang bagay sa mahinang boses. Sa isang baryo, ang isang spirit stone ay isang napakahalagang bagay, at hindi nagtagal ay nakuha nila ang lahat ng impormasyong kailangan nila. Pagsapit ng gabi ay binisita na nila ang lahat ng 3 lugar at napagpasyahan na mayroon lamang isang gang na may mahigit sa 50 miyembro. At sa isang gabi, madali nilang natapos ang gang at pumunta para bisitahin ang punong baryo. Sumulat si Sam ng isang bagay sa isang piraso ng papel at ginamit ang sagisag na ibinigay ng Marquez para gumawa ng selyo. Ibinigay niya ang dokumento sa punong baryo at nagsalita. Iselyo mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa aming pagbisita dito. Hindi mo dapat banggitin ito kahit sa punong lungsod, at kung hahanapan kanya ng kasalanan, ipakita mo sa kanya ang dokumentong ito. At kung talagang sisihin ka niya, maaari kang pumunta sa konti gamit ang liham na ito at magreklamo. Tumango ng mahinahon ang punong baryo. Pagkatapos noon, umalis ang grupo. Sa dining hall ng inn, nakaupo si Sam kasama ang grupo at walang ibang tao sa dining hall. Mga kaibigan, ngayon ay ipinakita ko sa inyo kung paano kumuha ng impormasyon at kung paano harapin sila. At bakit ko ito ipinakita? Dahil ang misyong ibinigay ng Marquez ay halos imposibleng gawin. Kahit na ang isang maliit na baryo tulad nito ay may isang gang na may mahigit sa 50 miyembro, at maaari ninyong isipin kung gaano karaming miyembro ang maaaring mayroon sa isang maliit na lungsod at sa isang lungsod ng konti. Ang pangunahing bagay ay mas maraming oras ang kakailanganin natin sa paglalakbay at pagkolekta ng impormasyon. Tulad ng nakita ninyo, gumastos tayo ng humigit kumulang 20 araw para makarating dito at kailangan ng 1 araw para makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang maliit na gang.
Kaya naman, isipin ninyo kung gaano karaming oras ang kakailanganin para matapos ang lahat ng mga baryo at lungsod kung magpapatuloy tayo ng ganito. Nagsalita si Sam hanggang sa puntong ito at huminto. Hinahayaan niya silang mag-isip-isip. Matapos ang maikling paghinto, nagpatuloy siya. Para malampasan ito, mayroon akong isang solusyon. Hawati tayo dito at magpapatuloy sa paggawa ng iba't ibang operasyon. Ako, si Jack, at si Jasmine ay magiging isang grupo at pupunta kami sa mga lungsod ng konti para harapin sila, at ang natitirang 7 tao ay pupunta sa mga baryo at lilinisin ang mga puwersa. Kahit na 3 lang kami, kaya naming pamahalaan ito ng mag-isa. Tulad ng nakita ninyo ngayon, kailangan lamang ng isang araw para linisin ang isang baryo, at kung maibabahagi ninyo ang gawain ay maaari ninyong gawin ito sa kalahating araw. Sa katunayan, maaari pa kayong magtrabaho ng mag-isa sa baryo. Sa huli, ang pinakamataas na makakaharap ninyo ay isang baguhan na nasa antas 1. Iiiwan ko ang aking karwahe at ang mga toro para sa inyong paglalakbay. Matapos ninyong tapusin ang mga baryo, haharapin ninyo ang mga maliliit na lungsod, at tungkol naman sa impormasyon sa mga lungsod na iyon, huminto si Sam at kinuha ang maliit na beast pouch na binili niya at ibinigay kay Watt. Si Watt ang mamamahala sa impormasyon tungkol sa mga maliliit na lungsod, at maaari ninyong harapin ang mga puwersa ng inyong sarili. At gusto kong matapos ito sa loob ng 6 na buwan at 10 araw. Sasamahan namin kayo sa pagharap sa mga lungsod ng konti kung hindi pa namin ito natatapos noong panahong iyon. Pagkatapos noon ay pupunta kami sa Blue Fire City mula doon. Tumingin siya kay Watt at nagsalita. Alam mo bang gamitin ito, tama ba? Iniwan ko ang 5 isa. Gaya ng ginawa ko sa Falcon Cliff City. Agad na naiintindihan ni Watt kung ano ang ibig niyang sabihin at maingat na inilagay ang beast pouch. Walang sino man ang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Sam maliban kay Jack. Medyo nagulat siya na binigay ni Sam ang 5 isa. Nag-isip muna si Sam at nagsalita. Sasabihin ko sa inyo ng totoo. Nagsisimula na akong isipin na masyado kayong umaasa sa akin. Kahit na medyo masasaktan kayo, patunayan ninyo sa akin na hindi iyon totoo sa pamamagitan ng inyong mga aksyon. Maaari kayong makipagkita sa akin sa Cougar City matapos ninyong tapusin ang mga gawain. Lumapit si Philip sa kanya at bumulong. Gusto mo bang samahan kita? Kulang ka sa mga tauhan. Hindi na kailangan. Sa tingin ko ay mas mabuting sumama ka sa kanila. Ayokong mangyari ang anumang hindi inaasahang bagay, at ikaw lamang ang sapat na matalino para hawakan iyon. Tungkol naman sa mga lungsod ng konti, mas komplikado ito, at hindi ako natatakot na sabihin sa inyo ng totoo, hindi na ito ang unang pagkakataon na harapin ko ang isa sa kanila. Ang tulong na natanggap ni Conti Falcon ay galing mismo sa akin. At pagkatapos noon ay umalis siya.